Mr. Silent Channel. Please don't skip the ads. Kabanata 3601 lahat ng tunog ay tahimik. Hindi ka umimik, sa pagkakataong ito, gumamit lang siya ng napakalaking Heavenly Secret Dragon Crossbow Formation. Shenju. Hindi pa nakakita si Yefan ng ganoong libong Ju. Ang Dragon Crossbow sa kalangitan ay talagang nagkawatak-watek, at ang mga sanga ay nakakalat, na naging 1,000 beses ang kapangyarihan ng ordinaryong Dragon Crossbow. Sabay-sabay na pinaputukan ng libu-libong balista, at ang malakas na lakas ng hangin ay tila nagbibigay liwanag sa buong madilim na kalangitan. Xiang Tian. Ang walang katapusang pisikal na lakas ni Chiyu ang naging dahilan ng kanyang walang sawang paghagis ng 3 sunod-sunod na langit. Ang 3 asul na apoy ng apoy ay nagkawatak-watek, at ang isa ay mas malaki kaysa sa isa. Ang 3 planeta na tila sumisira sa langit at lupa ay bumagsak sa demonyong dragon ng simula. Ngunit lumitaw ang isang mas nakakatakot na eksena. Tila may hindi nakikitang kalasag sa harap ng dragon. Ang lahat ng disintegrasyong enerhiya ng Tianfeng at Kangyan, ang nakakatakot na enerhiya na maaaring sirain ng isang kalawakan, ay ganap na kinain. Kahit ang shockwave ay hindi kumalat. Ito ay nagpapakita na kahit na ang pagbabago-bago ng hangin ay sapilitang nilamon. Parehong natigilan sina Yefan at Ji Xuanyuan. Kung ikukumpara sa paglamon ng demonyong dragon sa simula, ang mga talento ng paglamon ni Tao Tai at Tengo ay hindi sa isang order ng magnitude sa lahat. Siya ba ang lumalamon sa mga ninuno nito? Walang silbi. Kahit na ang grupo ng mga dragon na iyon ay hindi nang ahas na makipaglaban sa aming angkan ng demonyong dragon sa simula. Ano sa tingin mo ang dahilan? Napakasimple nito, alam ng Dragon Clan na ang pakikipaglaban sa atin ay walang kabuluhan, at matatalo lamang ang magkabilang panig. Sa iyong mga tao, wala kang kapantay sa akin. Kung hindi ka isang tao, nilinang mo hanggang sa puntong ito, at mayroon kang tapang. Gusto ko. Bago pa man siya matapos magsalita ay naputol na siya sa marahas na sigaw ni Chiyo. Maingay. Sinaway ni Chiyu, Shenlang, Demonic Dragon, Tao. Lahi o ano paman, hindi na mahalaga. Wala akong pakialam. Tinapik niya ang kanyang dibdib, ako, si Chiyo, buong buhay ko ay ginagawa ko ang aking buhay, gusto ko lang maging karapat-dapat sa aking puso. Ang pagtalikod sa iyo ay ang pinakatamang bagay sa ngayon. Kung mas malakas ka, mas matatalo kita. Sa simula, natigilan si Moong, na parabang hindi pa niya nakilala ang gayong hindi makatwirang lalaki. Bahagyang ngumisi si Ji Xuanyuan, ngunit hindi man lang siya nagulat. Ito si Chiyo. Ang isip ni Yefan ay puno ng mga iniisip. Natatakot ako na ang mga taong nakapaligid sa kanya noon ay pinagmamasdan siya ng desperado, at magulo, ganoon pala ang pakiramdam. Bagamat pakiramdam ko ay tulala ako. Pero hindi ko lang kayang tanggihan ang kumukulo na dugong ito. Anak, pumunta ka para bantayan ang pintuan ng impyerno, may problema ba? Napatingin si Ji Xuanyuan kay Yefan. Naisip ito ni Yefan at alam niya na malapit nang kumilos si Ji Xuanyuan. Umaasa lang sa Chiyu, gaano man kalakas, one-on-one, natatakot ako na ang absolute beginning Demon Dragon na ito ay hindi kayang harapin. Sa totoo lang, ang kakayahan ng Demon Dragon sa simula ay masyadong napigilan para maghiwa-hiwalay. Ang paglamon sa lahat ng bagay, na may magaspang na balat at makapal na laman, at malakas na katatagan, ito ay lubhang hindi pabor sa matibay na estilo ng paglalaro ni Chiyu. Kung pupunan ito ng Supreme Sword Intent para sa pilitang basagin ang depensa, maaari itong magkaroon ng mapagpasyang epekto. Tumingin si Yefan sa pansamantalang kalmadong Ghost Gate, kung saan maaaring mayroong higit pang mga demonyong dragon na nakatago mula sa simula, na maaaring lumitaw anumang oras. Hinuyam niya ang espada sa kamay at itinaas ang ulo. Sino sa tingin mo? Ang kausap mo. Tumawa si Ji Xuanyuan pagkatapos marinig ito, kung gayon, iiwan namin ang aming mga likod sa iyo. Sa sandaling bumagsak ang mga salita, binasag ni Ji Xuanyuan ang hangin gamit ang isang espada at direktang pinatay ang Demon of Absolute Beginning. Sa taas ng gripo, nahulog ang isang espada, at ang layunin ng gintong pinakamataas na espada ay parang pinutol na talam, na tumatama sa leeg ng demonyong dragon. Ay! Ang kaharap ni Dragon si Chiyu, ngunit ayaw niyang maputol ang kanyang leeg. Kahit na ang cultivation base ni Ji Xuanyuan ay hindi kayang makipagkumpetensya sa demonyong dragon na ito sa simula pa lang, ngunit ang mga katangian ng Supreme Sword Intent ay mayroon pa ring sapat na lethality. Keng keng. Keng, ang tunog ng mga kaliskis ng dragon na nabasag, parang isang makapal na halwang metal na nabasag. Ang dugo ng dragon ay bumaril din, puno ng kapangyarihan ng simula. Imperial Swordsman. Ang lakas ng loob mong umatake. Ang isang madilim na puwersa ay natutunaw ang lahat ng pinakamataas na layunin ng espada, at sa wakas ay pinutol lamang ang balat sa ilalim ng kaliskis ng dragon. Mapanlin lang, maaari bang lamunin kahit ang layunin ng espada ng balo? Sumimangot si Ji Xuanyuan, hindi siya si Chiyu, kung nawasak lang ang espada, baka masaktan talaga ang buto ng dragon. Ji Zizi, umalis ka nga. Ang ibong ito ay kay Lao Su.
Huwag kang mahiya dito. Nang makita ito, hindi man lang ito pinahalagahan ni Chiyu, ngunit sa halip ay sinumpa ito ng hindi kasiyahan. Hoy, sa kamao mo, hindi mo man lang mabasag ang kaliskis ng dragon, sinong nakakahiya? Si Ji Xuanyuan ay magalang din, nanunuya at nanunuya. GZ, kung aksidente kang nasugatan ng kamao ni Lao Su, huwag kang umiyak. Nag-aalala ka pa rin tungkol sa iyong sarili, kung ang layunin ng espada ng balo ay masyadong malakas, maaari kang maputol. Ang Demon Dragon sa simula ay naiinis at umungal, isang tao lamang, gaano kakalakas ng loob na hamakin ang aking demonyong angkan ng dragon sa simula. Nakita ko ang isang malaking itim na bola na umuusbong mula sa katawan ng dragon, ang kapangyarihan ng paglamon ay naging black hole, at nagsimula itong sumipsip ng ligaw sa lahat ng direksyon. Pagwasak. Wasakin silang lahat. Tumayo si Ye Fan sa lupa at naramdaman na sipsipin na ang lupa. Nagmamadali niyang ginamit ang wuswang sword intent upang paalang bisa ang nakapalibot na enerhiya, at sa wakas ay tumayong matatag. Kasabay nito, sina Chiyu at Ji Xuanyuan, mula sa magkaibang direksyon, ay pinatay ang demonyong dragon, sa halip na umatras ngunit sumulong. Patuloy na pinatay ni Ji Xuanyuan ang mga ilaw ng espada, ngunit ang pinakamataas na layunin ng espada ay hinigup ang karamihan nito bago ito umabot sa ibabaw ng katawan ng dragon. Pinapatay ni Chiyu ang tiyan ng demonyong dragon, sinusubukang paghiwa-hiwalayan ang katawan ng dragon. Ngunit matagal nang nakita ng Magic Dragon ang iniisip ni Chiyu, at iginuhit ito gamit ang isang kuko. Ang mga Platinum Claws ay kasing bilis ng kidlat, at si Chiyu, na lumalamon sa bagyo, ay halatang hindi makasabay. Paft! Sinubukan ni Chiyu na maghiwa-hiwalay upang maiwasan, ngunit naputol pa rin. Gatlang M. Sigaw ni Chiyu, ngunit sa sandaling ito, tinitiis ang matinding sakit, niyakap niya ang maliit na daliri ng isa sa kuko ng dragon. Kahit itapon ang bituka sa labas, wala namang pakialam si Chiyu. Isang pagsabog ng nagwawawang enerhiya ang bomb-alot sa mga kuko ng dragon. Array. Sa pagkakataong ito, ang kuko ng dragon ay hindi lamang nagbukas ng balat nito, ngunit sumabog din, at ang mga pinsala ay makikita sa mga buto. Ang Chiyu ay tila naghiwa-hiwalay ng isang malaking planeta sa isang iglap, at ang langit ay puno ng sirang laman at dugo. Pansamantalang pinahina ng sakit ang lumalamon na kapangyarihan ng dragon, na nagbibigay ng pagkakataon kina Chiyu at Ji Xuanyuan na huminga. Kinuha ni Chiyu ang isang piraso ng laman ng dragon at inilagay ito sa kanyang bibig. Sa pag-aakalang hindi sapat ang bilis ng takbo, pinunit niya ang kanyang tiyan at direktang inilagay ang laman at dugo ng dragon sa kanyang tiyan. Matapos masira ang laman at dugo ng dragon, ang mga organo ng tiyan, na sinamahan ng kapangyarihan ni Aoki, ay mabilis na gumaling. Nang makita ang eksenang ito, natulala si Ye Fan. Kung ngayon lang tinampol ng mga kuko ang ulo ni Chiyu, imbes na cesarean section, pwede na talagang matapos ang Chiyu Ken. Itataya talaga ng lalaking ito ang buhay niya. Nakaligtas sa isang desperado na sitwasyon, gamit ang laman at dugo ng demonyong dragon, at kahit na direktang ipasok ito sa tiyan, isang bastos ngunit mahusay na paraan, ito ay talagang salamat sa kanya na siya ang nakaisip nito. Tumalikod ang Magic Dragon at nalaman na kinain ni Chiyu ang sarili niyang laman at dugo para gumaling, at agad na nagalit. Ang mga kuko ng dragon nito ay lumalaki din at mabilis na bumabawi sa sandaling ito. Ang pinsalang ito ay talagang wala dito. Isang napakalaking kahihiyan na masaktan ng maliliit na tao at kumain ng karne ng paulit-ulit. Humans, iniinis mo talaga ako. Nanlaki ang mga mata ng demonyong dragon sa galit sa simula, at ang paligid ay agad na nagyelo. Pagkatapos ng lahat, ang cultivation base ni Chiyu at Ji Xuanyuan, ay natalo sa harap ng demonyong dragon, at ang kanilang mga katawan ay naging matigas sa maikling panahon. Natahimik ang lahat. Ang Magic Dragon ay naglabas ng Dark Shockwave, libu-libong milya ang layo, at lahat ng nakapaloob sa kalawakan ay nawala. Palihim na sumigaw si Ye Fan, tinatali nito ang mga tao sa kamatayan at pagkatapos ay kinakain sila. Ngunit wala siyang oras para gumawa ng kahit ano, kaya nanood na lang siya, napalunok sina Ji Xuanyuan at Chiyu sa isang iglap. Kabanata 3602 ang hari ng mga hari. Ang puso ni Ye Fan ay lumubog sa ilalim ng lambak. Paano ito nangyari? Nilamon ng ganito ang 2 taong ito. Kahit na demonyong dragon sa simula, hindi dapat. Hindi dapat. Medyo mainit ang mga mata ni Ye Fan, masakit ang ilong niya, lumabas sa harapan niya ang nakakatuwang pagtawa ni Chiyu, nahiyang napapakamot ng ulo si Ji Xuanyuan. Damn! Si Ye Fan ay walang awa. Hinampis niya ng malakas ang kanyang hita. Kung ayaw mong lumabas. Kung siya ay nag-iisa, nais din niyang umabant at umatras kasama sila. Baka, maabyutin niya at sirain ang pakulo na ito. Hindi nila gagawin. Iniyuko ng dragon ang kanyang ulo at tumingin sa ibaba. Emperor Swordsman, gusto mo bang mamatay, o umalis ng matalino? Huminga ng malalim si Ye Fan, ang kanyang mga mata ay puno ng pagpatay na layunin. Pero nung malapit na siyang lumaban,
Biglang, isang nakakasilaw na liwanag ng espada ang nahulog mula sa langit patungo sa likod ng dragon sa isang iglap. Hawak ni Ji Xuanyuan ang isang gintong solidong espada sa kanyang kamay, at ang kanyang mga mata ay puno ng gintong apoy, tulad ng isang gintong Diyos ng digmaan, na bumababa mula sa langit. Silly Dragon. Saan nakatingin ang mga mata mo? Sa simula, tumangala ang demonyong dragon na hindi makapaniwala, halatang nagulat. Long Yin. Ginamit mo si Long Yin para makatakas. Pagkatapos ng lahat, ang Demon Dragon ay naranasan sa simula, at nakita niya kaagad ang problema. Ang mga katangian ng Supreme Sword Intent ay nagpapahintulot kay Ji Xuanyuan na magkaroon ng napakataas na antas ng autonomiya sa ilalim ng kondisyon ng paglamon ng kapangyarihan at pag-freeze ng espasyo. Nagkunwari siyang kontrolado, ngunit sa katunayan ay ginamit na niya si Long Yin para makatakas sa Space Rift. Gayunpaman, kahit na nakatakas si Ji Xuanyuan sa sakuna, ang Demon Dragon sa simula ay hindi natakot. Walang silbi. Ang Sword Intent mo, napakaliit ng kapangyarihan. Sa Demon Dragon, ang kapangyarihan ng paglamon ay nailabas muli sa isang kisap mata, at hindi siya natatakot sa paparating na Supreme Sword Intent. Ngunit sa sandaling ito, isang figure ang sumanib kay Ji Xuanyuan sa kalagitnaan. Shi, ikaw. Tuwang-tuwa si Ye Fan, hindi niya inaasahan na makakatakas si Chiyu mula sa Space Rift sa tulong ni Long Yin. Ang Chiyu at Ji Xuanyuan ay nasa parallel trend, mabilis na bumababa. Kulog Dragon Flash na nakakahati sa langit. Sa pamamagitan ng pagtalon sa kalawakan, binilisan nilang dalawa ang kanilang pagbaba, na nagdala ng dalawang banal na kulog. Ang mga Diyos at kulog ay magkakaugnay at pinagsama-sama, nagtatagpo sa pinakamataas na layunin ng espada. Ang gininto ang mahabang espada sa kamay ni Ji Xuanyuan, dala ang kapangyarihan ng lahat ng bagay, ay sumambulat ng may nakasisilaw na kinang, na nag-aapoy sa kalangitan. Ang lahat ng bagay ay bumabalik sa puso, ang hari ng mga hari. Supreme Dragon Slaying Sword. Ang mahabang espada sa kamay ni Ji Xuanyuan ay tila naging isang higanteng gininto ang talam, at libo-libong mga baha ng dragon ang umaaligid dito, umaatungal, na parang lahat sila ay tinutulak niya ang labi ng dragon na nilaslas ng espada. Ang kapangyarihan ng espadang ito ay nagpahanga kay Ye Fan. Noon, kapag tinalakay niya ang espada kay Ji Xuanyuan, kung gumamit siya ng ganitong uri ng layunin ng espada, natatakot ako na matagal na siyang natalo. Gayunpaman, sa harap ng Absolute Beginning Demon Dragon, na hindi pareho ang laki, ang espadang ito ay tila isang patak sa balde. Buti na lang, hindi pa tapos. Nang mabunot ang Dragon Slaying Sword, talagang hinawakan ni Chiyo ang solid at mahabang espada ni Ji Xuanyuan gamit ang dalawang kamay. Paghiwa-hiwalay. Ang Dragon Slaying Sword, na orihinal na higit sa 100 metro ang haba, ay parang isang tumakas na gintong dragon sa isang iglap, lumulutang na pumailanglang. Para itong isang gintong higanteng espada na tumatagos sa langit at lupa. Matapos dumaan sa lumulunok na layer, bumulusok ito sa likod ng dragon. Hindi lang iyon, ang Supreme Sword Intent ay walang prinsipyo, tinusok sa mga panloob na organo ng dragon, at mabangis na tumusok sa tiyan nito. Malapit nang pumutok ang mga mata ni dragon. Ang buong katawan ay nawasak ng dalawang naghiwa-hiwalay na puwersa ng Divine Thunder at Sword Intent. Hindi pa banggitin ang Magic Dragon, hindi naisip ni Ye Fan na silang dalawa ay talagang maghahampas. Kung hindi dahil sa pagsang-ayon ni Ji Xuanyuan, hindi sana masira ni Chiyo ang Supremo, dahil ang Supremo ay may ganap na prioridad. Sa madaling salita, si Ji Xuanyuan ang sumang-ayon, at matagumpay na nabuwag ni Chiyo ang Sword Intent. Dalawang hari na nakipaglaban sa halos buong buhay nila, sa harap ng isang karaniwang malakas na kalaban, ay lihim na piniling magsanib puwersa. Sina Ji Xuanyuan at Chiyo ay naliligo sa dugo ng dragon, nakatayo sa itaas ng langit. Ang primordial na demonyong dragon na ito ay kumaibot sa sakit at nahulog mula sa kanilang mga mata. Kailangan mo talaga si Lao Su para gamitin ang sirang Sword Intent mo. Imposibleng umasa sa'yo. Huwag mong hipan ito, kung hindi dahil sa paggamit ng pinakamataas na kapangyarihan upang guluhin ang espasyo para sa iyo, hindi ka makakatakas. Ji Xuanyuan ngumisi siya at sinabing, sa huli, maaari ka lamang gumamit ng malupit na puwersa. Kung wala ang sword wheel ng balo, hindi ka talaga mananalo. Humph! Si Ye Fan ay hindi maaaring tumawa o umiyak, ito ba ang maalamat na pag-ibig at pagpatay? Hindi ka pananalo, ano ang hinihipan mo? Hindi napigilan ni Ye Fan ang panunukso. Bagaman ang demonyong dragon sa simula ay nahulog ng ilang libong metro, ngunit pagkatapos na mabawi ang kanyang pakiramdam, mabilis niyang pinatatag muli ang kanyang figure. Ang mga labi na lang ng Supreme Sword Intent, at ang mga sugat nito ay tumutulo pa rin ng dugo. Ang demonyong dragon ay nag-aapoy sa galit, tiniis ang sakit, at inatake muli sina Ji at Chi. Ngunit sa nakaraang karanasan at sa katotohanang bumagal ang takbo ng dragon pagkatapos masugatan, mas pinadali nilang dalawa ang pakikipaglaban sa sarili nilang paraan. Walang awang inatake ni Chiyo ang sugat ni Moong, ang sakit ay napakasakit na ang Moong ay ngumisi, ito ay hindi matiis na sakit.
Nang makita ang pagkakataong talunin ang isang malakas na kalaban, biglang lumitaw ang pamimilit sa kailaliman ng Ghost Gate. Kahanga-hanga ang puso ni Ye Fan, at pinakawalan niya si Xiang Shanruo Shui nang walang pag-aalinlangan. Kasabay nito, ang isang espada ay inilabas, isang tibak ng hamog na nagyelo at malamig. Ang itim at gininto ang espada ay nagdulot ng kaguluhan sa kalangitan sa itaas ng Ghost Gate. Isang demonyong dragon na kapantay ng demonyong dragon sa itaas, ay naantala ng pagtalon mula sa kalawakan, at direktang bumangga sa karagatan ng likidong sword intent. Umuungol. Gitling. Bagamat napigilan siya ng wuswang sword intent, napakakapal ng balat ng dragon kaya lumipad ito palabas sa sword intent. Mag-ingat ka. Sigaw ni Ye Fan, ang sitwasyon ngayon ni Ji at Shi, kung haharapin nila ang dalawang dragon, tiyak na wala itong silbi. Dalawang imperial na eskrimador. Hindi nakakagulat. Ang Demon Dragon of Absolute Beginning, na Nharang, ay tumingin pabalik kay Ye Fan. Hindi nito inaasahan na matitigil ang atake nito. Nang makita ito, alam ni Ji Xuanyuan na hindi na siya makapaghintay pa. Matandang baliw. Binigyan ka ng espada ng balo, ang lakas ng loob mong kunin. Joke. I'm afraid your sword is too small and not enough for me to command. Shadow, ang mga figure ay nagtatagpo sa isang anggulo. Pinakondensed ni Ji Xuanyuan ang 100 metrong haba ng pinakamataas na talim ng kulog, at ang banal na kulog ay dumagundong. Kinuha ito kaagad ni Chi Yu, at ito ay isang nakatutuwang pagkawatak-watek. GZZ. Nahawakan mo na. Sa mabangis na pagtawa ni Chi Yu, si Ji Xuanyuan ay tinadtad na ng Zon Kong. Simula, ang demonyong dragon ay hindi gumaling sa kanyang lumang sugat. Kahit sinubukan nitong umiwas, huli pa rin. Naputol ang pakpak ng dragon. Ang Demon Dragon of Absolute Beginning sa ibaba, nang makita ang sitwasyong ito, umuungal ang galit na dragon. Mga tao, pinapatay mo ang iyong sarili. Pinaikot-ikot nito ang mga pakpak at nagpakawala ng lumalamon na bagyo sa buong katawan nito. Sa isang iglap, ang walang kapantay na layunin ng espada ni Ye Fan ay lubos na nasisipsip. Ang Magic Dragon ay sumugod sa ere na may pakpak ng dragon, na pinilit sina Ji Xuanyuan at Chiyo na hahabulin sila pabalik. Hiyang, masyado kang walang ingat. Tumayo ang Magic Dragon sa harap ng nasugatan na kasama at sinabing hindi nasisiyahan. Lin, naglakas loob silang saktan ako, hindi matitiis. Dapat patayin ang mga taong ito ngayon. Sa tingin mo ba ang mga taong ito ay mga ordinaryong tao? Huwag kalimutan, ang Demon Dragon Emperor ay kalahating tao rin sa simula. Natahimik si Qiang saglit. Sa oras na ito, muling dumating sina Ji Xuanyuan at Chiyu upang pumatay, at ang target ay binago kay Lin. Gayunpaman, wala pang frontal block si Lin sa una, at nilamon ng isa ang nasugatan na si Qiang sa likod niya para itago, at pagkatapos ay bigla siyang nawala. Sina Ji Xuanyuan at Chiyo ay nag-flutter sa hangin, at hindi maiwasang matigilan. Sa likod mo, ang walang kapantay na pangitain ni Ye Fan ay malinaw na nakikita. Sa isang iglap, ginamit ni Lin ang espasyo para lamunin ang sarili at si Qiang. Sa sobrang laki ng katawan, walang disadvantage sa bilis. Sa halip, ito ay direktang inilipat sa likod ng dalawang lalaking koponan sa pamamagitan ng Space Rift. Dahil sa kanyang talento sa paglunok, napalunok si Lin ng kanyang sariling hininga ng tumpak at pinigilan ang kanyang pamimilit, kaya mahirap itong matukoy. Ang Magic Dragon ay parang black hole. Kung sinasadya mong itago ito, talagang napakahirap hanapin. Kapag ito ay lumitaw, ito ay isang nakamamatay na suntok. Ang Qiang na ngayon lang ay binugbog sa sobrang kahihiyan dahil siya ay masyadong mayabang at patuloy na pumalo ng malakas. Narinig ito ni Ji Xuanyuan at Chiyo, at walang sabi-sabi, ginamit din nila si Long Yin para makatakas. Mabilis na lumabas si Lin mula sa Space Fissure, at isang paa ang bumagsak sa hangin. Hindi mapigilan ni Lin na ibaba ang kanyang ulo, tumingin kay Ye Fan, ang Longgan ay nagpakita ng komplikado at malamig na kulay. Nagkaroon ng ganoong panahon, at kung gusto mong gamitin ang panlilinlang na ito sa pag-atake, magiging napakahirap na magtrabaho. Akala ko mababaliw na ako, ngunit kapag ginulo ni Ye Fan ang layout, natural na hindi ito komportable. Sa sandaling ito, sa direksyon ng Mount Samero, may mga pagsabog ng mga chants ng dragon. Ilang makapangyarihang pamimilit ay darating sa isang iglap. Si Ye Fan at ang dalawang demonyong dragon ay hindi napigil ang tumingin. Ang mythical beast sa wakas ay hindi makaupo. Kabanata 3603 gawin ang mga bagay ng mag-isa. Kabilang sa kanila, 3 puwersang mapilit na kilala ni Ye Fan ng sabay-sabay, sila ay sina Shi, Taki at Mian. Hindi lamang iyon, ngunit mayroon ding ilang Suzaku at Baiho na hindi mas mababa sa pamimilit ni Mian. Ang pamilyang Xuanming lang ang tila mabagal at hindi dumating sa oras. Sa likod nila, may mga divine beasts tulad ni Zulong at Bifang na hindi pa talaga nakita ni Ye Fan. Sa isang iglap, ang mga ulap sa itaas ng Ghost Gate ay gamulong, at ang tunog ng mga hayop ay parang kulog. Sa laki, talagang dinurog ni Qinglong ang iba pang mga divine beast, lalo na ang selyo ng 8 Tribulation, at ganap na nalampasan ang dalawang demonyong dragon sa simula.
Ang iba pang mga banal na hayop tulad ng Suzaku, Candle Dragon, at iba pa. Bagaman sila ay kamangha-mangha sa laki, ay hindi naiiba sa mga Titans, ngunit sila ay napakapayat pa rin kumpara sa Qinglong. Nakikita lamang ni Ye Fan ang malalaking mata na may iba't ibang kulay, tulad ng nagniningas na hiyas, na nagbibigay liwanag sa madilim na kalangitan. Ang mga katawan ng mga banal na hayop na ito ay napakalaki. Para maiwasan ang banggaan sa isa't isa, libu-libong milya talaga ang layo nila. Shi, kinaplano mo bang sirain ang pangako at magsimula ng digmaan sa ating Absolute Beginning Demon Dragon? Kalmadong ipinadala ni Lin ang boses. Sa tabi nito, ang isa sa mga matabang pakpak ni Qiang ay mabilis na nag-aayos sa isang hindi kapani-paniwalang bilis, at ang lahat ng enerhiya sa espasyo ay naging sustansya nito. Kung ang aming Shenlong clan ay gustong pumunta sa digmaan, hindi lang kami magkakaroon ng napakaraming kapangyarihan sa pakikipaglaban. Malumanay na sinabi ni Shi, ang tigil ng kapayapaan sa iyo ay hindi nangangahulugan na maaari kang kumilos ng walang ingat. Ngumisi si Lin, hindi kami nagpadala ng mga tropa para magpalawak, ang 3 taong ito ang pumunta sa pintuan at sinaktan si Qiang. Talaga. Sa aking opinyon, ito ay isang talakayan lamang, at ang pinsala sa isa't isa ay hindi maiiwasan. Huwag kailanman isipin ito. Ang 3 taong ito ay naglakas loob na duguan ako, at dapat nilang bayaran ang halaga ngayon. Si Qiang ay agresibo. Isang dagandong ang pinakawalan ni Taki, bigyang pansin ang iyong pagkakakilanlan. Hindi mo naman turn para tumawag dito. Haha, identity. Kahit na ang 9 Tribulations Asher Dragon, hindi natin makokontrol ang ating demonyong dragon. Mula sa simula, ang mga magulong salita ay halatang ikinainis ng mga Diyos at hayop, at lahat ng uri ng mababang tunog na pagbabanta ay sunod-sunod na nagmumula. Talagang kalmado si Shi, at tahimik niyang ibinahagi ang kanyang boses, Xiu, Ji Xuanyuan, Ye Fan. Habang ligtas ka ngayon, umalis na tayo, hayaan natin itong hawakan dito. Pumunta. Napataas ang kilay ni Chiyo, bakit ako? Umalis. Kung lalaban ang itim na ibon, natural na papatayin ko ito bago umalis. Ngumiti si Ji Xuanyuan at sinabing si Chaoxi sabay kaway ng mga kamay, Patriarch Shi, ang balo ay hindi maaaring umatras sa labanan, natatakot ako na ito ay hindi nararapat. Nalilito ka. Hinikayat ni Shi, gaano man karami ang nilinang mo sa simula pa lang, ang Demon Dragon ay hindi magiging Demon Dragon King. Kayong tatlo ang pag-asa ng sangkatauhan. Kung sino man sa inyo ang maaaring maging creator, maaari kang magsagawa ng mga pagbabago sa mundo. Ang pagbibigay ng iyong buhay sa walang kabuluhan, ito ay isang malaking kasalanan. Sa simula, ang demonyong dragon ay hindi katumbas ng iyong pagsusumikap dito. Ang mga salita ay tila napakamapagmalasakit at maalab, at kahit na may katuturan. Ngunit hindi natin nagsina Chiyu at Ji Xuanyuan, at ngumiti din si Ye Fan. Naiintindihan nilang lahat ito. Ngunit kung dahil dito, madiskarteng, outrisk ka. Kung gayon ang laban na ito ay hindi magsisimula sa lahat. Sa hinaharap, daan-daang milyong tao ang maaaring maligtas, kaya kailangan mong isuko ang lahat ng mga nilalang sa Juyuan ngayon. Isang buhay, ginagamit ba ito sa pagkalkula ng transaksyon? Shi. Itong 3 mayabang na batang ito, natatakot akong hindi kanila pakikinggan. Biglaan. Isang hindi pa naganap na nakakatakot na pamimilit ang bumaba sa kabilang panig ng Ghost Gate. Lahat ay tila may mabigat na martilyo sa kanilang mga puso. Maging ang lahat ng mga banal na hayop ay sunod-sunod na umatras, sa pag-aakala ng isang postura sa pakikipaglaban. Tanging ang mga mata lamang ni Shi ang pumutok sa isang mar-angle na asul na apoy, at hindi siya gumagalaw. Isang dragon foot na mas malakas kaysa Lin at Qiang, na may mas malalim at mas maitim na kaliskis, ang pumutol sa espasyo. Ang Demon Dragon of Absolute Beginning, na nag-aapoy sa madilim na apoy, ay dahan-daang lumabas mula sa madilim na puyo ng tubig. Sa pintuan ng kalawakan sa likod nito, may mga anino, at lahat ng uri ng mga hayop ay makikita. Kagulo, kautay. Mula sa kanyang hininga, naramdaman ni Ye Fan ang aura ng ilang mabangis na beast clan na nakatagpo niya noon, ngunit walang duda na lahat sila ay mabangis na hayop. Ang mga mabangis na hayop ay nasa panig ng underworld. Hindi nakapagtataka na ang mga mythical beast ay nagbigay ng 2 Ghost Gate, tila ito ay talagang hindi lamang isang paligsahan sa pagitan ng Shenlong clan at ng Demon Dragon of Absolute Beginning. Prinsipe Gao. Parehong ibinaba ni Qiang at Lin ang kanilang mapagmataas na ulo. Hoy, mukhang itong malaking itim na dragon ang ulo nila. Nagpakita ng matinding interes si Chiyu. Ang pares ng silver gray na dragon na mata ni Gao ay puno ng mga pagbabago at kawalang interes. Gao, nag-aaway ang mga bata, bakit masyado kaming seryoso? Sabi ni Miss Shi. Talagang hindi sulit na banggitin ang slapstick ng bata, ngunit kailangan kong magkaroon ng paliwanag ngayon para sa laman at dugo ng aking demonyong dragon sa simula. Ano? Nagulat si Shi at ang iba pang mga banal na hayop. Para sa mga makapangyarihang lahi tulad ng mga banal na hayop, ang pinakabawal ay kainin. Isipin mo na lang, ano ang pakiramdam na tretuhin bilang rasyon ng isang lahi na sa tingin mo ay mas mababa. Ito ay hindi na isang individual na kahihiyan, ngunit isang provocation sa buong lahi.
Eat one bite today, eat one tomorrow, halimaw pa ba ang tawag doon? Hindi ba ito ang biktima? Kaya, ang anumang kinakain ay nangyayari at ang nagkasala ay nakikita bilang pampublikong kaaway ng lahi. Kayong malalaking itim na ibon, kinakain mo ang lahat, at ngayon ay kinain ka ng isang tao, kaya nagmamadali ka. Natawa si Chiyu, tama lang. Nag-aalala ako na hindi magsisimula ang laban na ito. Narinig ito ni Shi Wen. At isang grupo ng mga banal na hayop ang natahimik. Si Chiyu ay hindi patay, at ang Demon Dragon ay tiyak na hindi titigil sa simula. Pagdating sa dignidad ng lahi at sa ilalim ng linya ng kaligtasan, anumang gawa-gawang hayop ay magagalit. Sinimulan nilang timbangin kung nararapat bang isuko ang isang Chiyu upang maiwasang magalit ang Demon Dragon ng simula. Malinaw, talagang hindi sila handang magtrabaho ng gusto para sa Chiyu. Matandang baliw. Tapos na ang laban na ito, nakahanap na ng tulong ang kabilang partido, at magiging tanga tayo kung lalaban ulit tayo. Paalala ni Ji Xuanyuan sa mahinang boses. Sa katunayan, ang lahat ng naruroon ay parang salamin, at malinaw na nararamdaman nila na ang gaon na ito ay hindi nila kayang harapin ngayon. Kahit si Shi ay natatakot sa 3 puntos, at sila ay ibinibigay ng walang bayad. Not to mention that the strength of one-on-one is not the same, may gang ng mga dragon at halimaw sa likod nila. Ji Xuanyuan, Ye Fan, hindi na kita kinukumbinsi sa pagkakataong ito, binabalaan kita, nilabag ni Chiyu ang isang bawal, at kung tutulungan mo siyang muli, gagawa ka ng sarili mong paraan. Ayaw itago ni Miss Shi, nilinaw lang niya. Ang isa pang kahulugan sa mga salita nito, iyon ay, ang pamilya ng mga Diyos at hayop, imposibleng gumawa ng anuman para kay Chiyo. Hindi mo kailangang maging mapagkunwari. Itinaas ni Chiyu ang kanyang ulo, sinulyapan ang mga hayop sa kalangitan, at sinabing, pumunta kayo rito para lang makita kung maibabalik natin ang Ghost Gate. Kung manalo tayo, pumili kayo ng handa. Iisipin nilang lahat na ito ay kredito ng iyong banal na hayop. Ngayong natalo na tayo, maaari mong ipakita ang kamahalan ng banal na hayop at maging tagapagligtas muli. Let's do things that take risks. Pagdating sa murang bagay, mas masipag ka kaysa langaw na humahabol ng tae. Tinapik ni Chiyu ang kanyang tiyan, kinain ko ang dragon ng simula ngayon. Isang tao ang gumagawa ng mga bagay at isang tao ang may pananagutan. Nakahinga ako ng maluwag, at maya-maya ay kakainin ko kayong mga matandang bastard. Kabanata 3604 na ano ang relasyon? Umalangaw-ngaw ang dumadagandong na boses sa buong mundo. Nag-aatubili na pinunasan ni Ji Xuanyuan ang kanyang noo at ngumiti ng mapait, na para bang wala siyang kinalaman sa matandang karibal na ito. Napatulala din si Ye Fan. Nakakita na siya ng isang walang ingat na tao noon pa. Hindi kaya kapag sinusubukan niya ang kanyang makakaya, mukha siyang tanga. Kahit na hindi nagalit si Shi, ang kanyang mga mata ay naging mas malamig kaysa dati. Walang gamot na maiipon. Bold Chiyo. Mabait na dumating si Patriarch Shi upang iligtas ka, hindi ko alam kung gaano ka nagpapasalamat. Nakagawa ako ng isang napakalaking pagkakamali, at mayroon akong puso ng isang kontrabida upang iligtas ang kapangyarihan ng aking Dragon Clan. Saway ni Taki. Ibinukanigaw ang kanyang bibig, at ang itim na apoy at itim na kulog ay bahagyang dumadaloy sa pagitan ng mga ngipin ng dragon. Ikaw si Chiyu, ang Chiyu na nakaupong mag-isa sa mata ng impyerno. Ito ay Lao Su. Magkasama ba kayong tatlo, o isa-isa kayong mamamatay? Sa harap ng dragon. Nang makita ang eksenang ito, medyo sabik ang mga mata ni Qinglongyan. Patriarch, Taki. Hindi ba talaga tayo makakalaban? Dalawang Emperor Swordsman kasama si Chiyo, siguro. Shut up. Malamig na sinulyapan ni Taki si Mian. Walang magawa si Mian at kinailangang umatras ng tahimik. Maingat na tiningnan ni Molong Gao si Chiyo saglit. Sa totoo lang, medyo hinahangaan kita. Kung handa kang sumuko, maaari akong gumawa ng exception at hayaan kang mabuhay. Natawa si Chiyu, kalimutan mo na. Bakit? Dahil lang sa lahi ka ng tao, at tayo ay demonyong dragon sa simula. O dahil ba isa ka sa underworld at kami ang underworld? Yin at Yang ay isang katawan, kaya bakit ka nananatili sa lahi at Yin at Yang? Sa tingin mo ba talaga na ang mga may kapangyarihan sa mundo ay nagkakahalaga ng iyong buhay para sa kanila? Sila sa tamang paraan. Sarcastic si Gauman. Sumulyap kay Long Fang. Wala akong pakialam kung anong uri ng Yin at Yang 5 babae. Wala akong pakialam kung anong lahi. Anong uri ng mabuti at masama. Walang pakialam na sabi ni Chiyu. Oh, medyo na-curious si Gao, kung gayon, bakit ka nakikipaglaban ng gusto sa kampo ng underworld? Bakit ang dami? Kumain ka ng karne kapag gutom ka, uminom ka kapag nauuhaw ka. Ang kalaban. Kung mas malakas ka kay Lao Su, mabubugbog ka hanggang mamatay. Sumigaw si Chiyu, at isang dugugintong kinang ang lumitaw sa buong katawan niya. Crazy Dragon Blood Chi. Kaagad pagkatapos, isang puting gintong kulog ang lumabas sa kanyang katawan, na nagmamadaling umakyat sa langit. Thor. Sa isang iglap, muling tumaas ang presyon ng Chiyu sa 2 antas. Kumulo ang dugo ni Ye Fan. Anong martial artist?
Ang dugo ng dragon at ang dugo ng puting tigre ay nilinang sa ganoong antas ng pagiging perpekto. Gayunpaman, sa pagtingin kay Nagao, walang kaway sa kanyang mga mata, at tila hindi siya natinag. Wala kang pakialam kung ano ang kabilang partido, ang halimaw na cultivation base ay nailabas na. Ganap. Lumitaw sa harap niya ang libu-libong dragon crossbows. Dragon crossbow, white rainbow. Dragon crossbow, Thunder King arrow. Nasunog ang kalahati ng dragon crossbow sa puting mainit na apoy. Ang kalahati ng dragon crossbow ay naging isang marahas na kulog. Sa pagkakawatak-watek na walang pinaghirapan, ang puting apoy at kulog sa kalangitan ay bumubulusok ng buong tapang patungo sa Nagao. Sa isang iglap, ito ay tulad ng isang puting gintong sumisira sa mundo ng mabibigat na artillery, dumiretso sa ikasyam na layer na kalangitan. Ngunit, ang kahangahangang galaw ay nakapipinsala, at sa sandaling umabot ito sa ilang libong metro sa harap ng Gao, tila bumagsak ito sa isang hindi nakikitang black hole. Hindi kumikibo si Gao, nakatingin lang sa ganito, nilunok niya lahat ng atake na Sumire sa kalawakan. Hindi mapigilan ni Ye Fan at Ji Xuanyuan na matigilan, ang kahusayan ng paglunok na ito ay mas malakas kaysa sa Qiang. Ngunit ang mas ikinagulat nila ay sa susunod na sandali, boom! Isang white gold shock wave, mula sa kailaliman ng lupa, ang direktang nagpasabog ng Chiyu sa kalangitan. Tanga! Sumigaw si Ji Xuanyuan, ngunit wala siyang masyadong pakialam, mabilis lang siyang hamarang sa harap niya gamit ang isang espada para mabawi ang maraming pinsala. Ito pala ay si Chen Ju, na pinakawalan ni Chiyu, at bumalik sa kanya mula sa lupa. Ang enerhiya na ito, pagkatapos na lumunin, ay itinapon pabalik. Ang ganitong uri ng operasyon ay hindi kasing simple ng paglunok. Ang paggamit ng espasyo at ang lalim ng paglilinang ay lampas sa imahinasyon ng tatlo. Kahit nasa walang kapantay na pananaw ni Ye Fan, wala siyang oras para mag-react, dahil ang lahat ng manipulasyon ng enerhiya na ito ay masyadong mabilis. Nang makita ang eksenang ito, ang banal na hayop ay hindi natinag, at tila inaasahan na ang resultang ito. Si Chiyu ay binombo ng pira-piraso, at ang kanyang katawan ay parang coke, ngunit nakatayo pa rin siya sa hangin habang nakadikit ang kanyang mga ngipin. Maaari ka pa ring maglaro ng ganito, parang kawili-wili ito, napabuntong hininga si Chiyu. Chiyu, tao ka lang naman, tila nang hihinayang sigaw, at saka pumikit. Lumapit si Lin Fei at nakangising sinabi, kung makakalaban mo si Prince Gao, sulit ang iyong kamatayan. Dahil sa pabaya si Qiang kaya siya nasaktan sa iyo. Ngayon kukunin ko na ang buhay mo. Ji nang makita ni Xuanyuan ang eksenang ito, nagngangalit siya at nagpadala ng voice transmission kay Ye Fan, Kuya, kailangan mo pa ring bumalik sa araw, huwag kang mag-alala tungkol sa bagay na ito. Pagkatapos, sinabi iyon, humakbang si Ji Xuanyuan at lumipat sa tabi ni Chiyo. Ji Zizi, anong ibig mong sabihin? Walang kinalaman sa iyo kung gusto mong subukan ang espada. Tumalon ang mga talukap ni Chiyu, habang malamig at matigas ang mga mata ni Ji Xuanyuan. Emperor Swordsman, dahil mamamatay ka na, hindi mo ako masisisi. Nang sumisid na si Lin, narinig niya ang sigaw ng espada na umalingaw-ngaw sa kalangitan. Isang malaking itim na gintong sword intent body ang bumangon mula sa lupa. Kasabay ng pagkawatak-watak, ang katawan ng Sword God ay lumaki sa laki na maihahambing sa isang demonyong dragon sa isang kisap mata. Pagkatapos ng lahat, ang lakas ni Ye Fan ay bumuti ng husto bago sumunod kay Juyuan, at nagawa niyang makipagkompetensya sa Titan sa simula, at ngayon ay mas nakakamangha. Nang makita ang eksenang ito, ngumisi si Qing Longyan na may nasasabik ng ngiti. Isa pa ang mamamatay, mapang-uyam na sabi ni Lin. Brother Ye Fan, bakit ka? Sumimangot si Ji Xuanyuan. Wala akong pakialam kung tulungan mo si Chiyo, pero wala kang pakialam sa gagawin ko. Si Ye Fan ay naging isang higanteng Diyos ng layunin ng espada, nakatingin sa tatlong demonyong dragon sa simula. Tao, sa tingin mo ba ay maihahambing mo talaga sa akin at sa iba pang mga demonyong dragon noong unang panahon sa pamamagitan ng pag-arte na parang isang espada? Ngumisi si Lin. Si Ye Fan ay walang ekspresyon, ngunit kinuha lamang ang maitim na espada mula sa singsing. Kilalanin ang espadang ito, at pag-isipan ito. Sino ito, sino ang hindi karapat-dapat na ikumpara kay Lao Su? Dahil sa relasyon sa pagitan ng katawan ng Diyos ng espada, Tai Chu ang anino ng espada ay naging napakataas din, tulad ng isang banal na espada na nakatayo sa kalangitan. Si Shenlong at ang isang grupo ng mga banal na hayop, na may kumikislap na mga mata, ay tumitig ng malapitan. Ang tatlong demonyong dragon sa simula, at maging ang ilang mga hayop sa likod nila, ay marahas na hindi mapakali at umatras ng isa-isa. Sa simula, bakit ang espadang ito sa iyong mga kamay? Ikaw, ano ang relasyon mo sa demon? Dragon Emperor. Malinaw na emosyon. Sina Qiang at Lin sa gilid ay ibinaba pa ang kanilang mga ulo ng hindi malay, ang kanilang mga mata ay puno ng takot. Not to mention the beasts in the back, lahat sila ay hindi makapaghintay na isara ng diretso ang space door, at malapit na silang tumakbo palayo. Kabanata 3605 ang bagong mundo. Hindi nilayon ni Ye Fan na gamitin ang Tai Chu sa orihinal. Hindi naman sa sinasadya niyang maging low profile, pero ayaw niyang kumilos ng padalos-dalos.
Sa simula, ang Demon Dragon Emperor ay hindi ang benefactor ng mga taong ito, ngunit ang mortal na kaaway ng Blood Vengeance. Hindi sila magdurusa sa impyerno kung hindi dahil sa sapilitang panunupil. Sa makatuwid, ang paggamit ng Taichu sa simula ay maaari lamang humantong sa mas maraming problema. Ngunit ngayon, nang makitang dito na ililibing sina Chiyu at Jishuanyuan, maaari lamang makipagsapalaran si Ye Fan. Sina Chiyu at Jishuanyuan ay mapaglarong tumingin kay Ye Fan, at malamang nahulaan nila na gustong gamitin ni Ye Fan ang Demon Dragon Emperor para iligtas sila. Gayunpaman, umaasa lamang sa kaunting absolute beginning, natatakot ako na hindi makatutuhanang hayaan ang mga Demon Dragon na ito na tiisin ang kanilang alitan na kumakain ng dugo. Bukod dito, ang kanilang pangunawa sa Demon Dragon Emperor ay malamang na mas mataas pa kay Ye Fan. Kung medyo mali ang sinabi mo, at may mga butas, madaling maglaro ng apoy at magkagulo. Hindi ako pamilyar sa Demon Dragon Emperor. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, ang lahat at ang mga hayop na naruroon ay natigilan. Lalong pumikit ang mga mata ni Gao. Akala niya ay gagamitin ni Ye Fan ang Demon Dragon Emperor sa simula para takutin sila, at iniisip pa niya kung paano ito haharapin. Sa hindi inaasahan, tahasan itong itinanggi ni Ye Fan, at binigyang diin pa na hindi siya pamilyar dito. Anak, pinaglalaruan mo ba ako? Malamig na sinabi ni Gao, dahil ang espadang ito ay hindi ibinigay sa iyo ng Dragon Emperor. Direktang sumabad ni Ye Fan, ang espada ay hindi ibinigay ng Dragon Emperor, ngunit isang dragon. Binigyan ito ni Wu. Ano? Long Wu. Buhay pa ba ang matandang baliw na iyon? Ang mga mata ni Prince Gao ay naging sobrang seryoso. Sino si Long Wu? Bukod sa ilang mga demonyong dragon sa simula at kay Miss Shi, ang iba pang mga divine beast na naruroon ay labis ding naguguluhan. Nagkatinginan sina Jishuanyuan at Chiyu, ganap na nalilito ngayon. Ano na lang ang sasabihin ng batang ito? Hindi nagbago ang mukha ni Ye Fan, ngunit lihim siyang gumon. Sa ngayon, tapos na ang unang hadlang. Kung tutusin, sumugal lang siya. Dahil si Long Wu ay maaaring makipag-usap kay Lao Lin at pretuhin ang kanyang nakababatang henerasyon na may tono ng boses, nangangahulugan ito na ang katayuan ni Long Wu ay hindi dapat mas mahina kaysa kay Lao Lin. Bagamat hindi malinaw kung ano ang pinagmulan ng Long Wu, dahil siya ay nasa Sword God Ring, ipinapakita nito na siya ay may malapit na relasyon kay Lao Lin. Pagkatapos ng lahat, ayon sa kasalukuyang mga pahiwatig, ang Su Qingzhou, na nagbigay sa kanya ng singsing ay nakadamit bilang Reyna ng Thousand Faces. Ayaw na ayaw ng Queen of Thousand Faces na makita siya kaya tiyak na hindi siya magkukusa na ibigay ang singsing. Pagkatapos, si Lao Lin ang nagbigay sa kanyang sarili ng singsing na may 5 labi ng dragon. Si Long Wu, isang tao na maaaring tumawag sa Demon Dragon Emperor para gumawa ng mga bagay, ay bihirang kilala at walang mga alamat. Ang gayong tao, na masasabi ang kanyang pangalan, ay tiyak na magiging kapani-paniwala. Kung tuwirang sabihin, mas mabuting banggitin si Long Wu kaysa direktang sabihin na pamilyar siya sa Demon Dragon Emperor. Sa ganitong paraan lamang lumilitaw na ang relasyon sa pagitan niya at ng Demon Dragon Emperor ay napakalalim at makabuluhan. Oo nga, si Gao, Lin, at Qiang ay tumingin kay Ye Fan ng may matinding pag-iingat. Maaari mo ring tawagan ang matandang baliw. Nagpakita ng kawalang kasiyahan si Ye Fan at sinabing, okay lang na sumigaw ang ating mga kapatid, ngunit karapat-dapat din kayo. Master, magkapatid. Ikaw din ang alagad ni Long Wu. Ang mga mata ni Gao ay nagbago ng husto. Nagpakita rin ng pagtataka si Miss Shi, at tila hindi inaasahan ang impormasyong nalik niya. Bulong ni Ye Fan sa kanyang puso, ako mismo ang nahulaan, si Long Wu at ang Demon Dragon Emperor ay tiyak na hindi mag-ama, kaya malaki ang posibilidad na sila ay mga master at apprentice. Pagkatapos ng lahat, ang Demon Dragon Emperor ay tila nakaranas na sa mababang antas ng mga eroplano. Tungkol naman sa magkapatid. Itinuring din si Ye Fan na nakatanggap ng payo ni Long Wu, at siya ay itinuturing na isang guro at apprentice. Sa makatuwid, ang sinabi ni Ye Fan ay lubos na totoo, hindi kahit kay Titing na mali. Prinsipe Gao, tila laging nahuhumaling si Long Wu sa pagnanais na maunawaan ang eskrimador ng emperador. Upang mabayaran ang matandang baliw, nakolekta din ng Dragon Emperor ang 5 hindi mabilang na mahiwagang armas para sa kanya. Ang singsing sa kamay ng batang ito ay tila ba ang singsing ng Diyos ng Espada na mayroon si Long Wu noon. Bulong ni Lin. Tiningnan ni Gao ng malapitan at nalaman na ito ay eksaktong kapareho ng singsing sa memorya. Sa katunayan, hindi ito inaasahan ni Ye Fan. Ngunit dahil mismo sa Sword God Ring na ito, si Prince Gao at iba pa ay naniwala sa kanya ng 9 na puntos. Kalimutan mo na ito. Pagkatapos ng lahat, bago mamatay ang matandang lalaki, pinilit niyang pumunta ako sa Demon Dragon Emperor, at maituturing na minana niya ang kanyang mantle. Si Ye Fan ay tila naiinis at walang magawa. Patay na si Long Wu. Nag-isip si Gao, damn it too, mga mortal lang, hindi ka panipaniwala sa ganoong lawak. Ngunit, anak, kahit kunin mo si Taichu, ikaw ay disipulo ni Long Wu, at maaari mong ano ang ibig sabihin nito. Ang Taichu na nasa kamay mo ay hindi ang orihinal na hitsura nito. Hindi mo man lang magagamit ang totoong Taichu.
Kung talagang iniisip ng Demon Dragon Emperor na ikaw ang kanyang mahalagang junior brother, paano kanya mabibigyan ng isa para aisil ang Taichu? Gusto mong umasa sa isang may depektong Taichu para pilitin na ibalik ang aming Taichu Demon Dragon Clan. Napakaliit nito para maliitin ako. Nakangiting sinabi ni Qiang Lei, isang fox at tigre lang, kung totoo ang Dragon Emperor kung wala kang pakialam sa kanya, paano mo siya hahayaang mahulog dito? Kahit na isa kang Emperor Swordsman, hindi ka pa rin mahalaga sa Demon Dragon Emperor. Nabawi ni Gao ang kanyang kalmado at mahinang sinabi, anak, kami at ang Demon Dragon Emperor ang mga pakikitungo ay malayo sa iyong imahinasyon. Base sa nalalaman ko tungkol sa Demon Dragon Emperor, kahit patayin kita dito, iisipin lang niya na wala kang kakayahan. Ngumisi si Ye Fan, mula sa simula hanggang sa huli, bakit ko ba sinabi na pupunta dito ang Demon Dragon Emperor? Para takutin ka. Kung gayon, ano ang ibig mong sabihin sa pag-alis ng unang simula? Tanong ni Qiang. Bumantong hininga si Ye Fan at sinabing, bigyan mo ako ng Dragon 5 General Sword God Ring at Taichu, at hiniling sa akin na pumunta sa Demon Dragon Emperor. Alam mo ba kung bakit? Natural, ito ay dahil sa layunin ng espada ng iyong emperador, sabi ni Lin. Joke, kung gayon bakit nagpakita si Ji Xuanyuan sa harap ko, ngunit hindi siya hinanap. Natahimik muli ang mga tao. Sinabi ni Ye Fan, iniisip ni Long Wu na malulutas ko ang problema ng pagtawid sa ilog, ng Demon Dragon Emperor, upang mailigtas ang 5 nilalang na ngayon ay unti-unting napupuksa. Sa sandaling lumabas ang mga salita, ang lahat ay naging mas nalilito. Ano? Tumawid sa ilog. Nagkatinginan ang dalawang halimaw at halimaw. Si Rao ay nabuhay sila ng maraming panahon, kaya hindi nila naintindihan. Nagkatinginan sina Chiyu at Ji Xuanyuan, pareho silang natigilan. Ngunit anuman ang mangyari, naunawaan nila ang ikalawang kalahati ng pangungusap ni Ye Fan. Sabi mo Mail iligtas mo ang 5 Diyos ni Yin at yang nagumuho ngayon. Ang 5 Diyos na kahit ang Demon Dragon Emperor ay hindi kayang ayusin, maaari mo bang buhayin ito? Nag-alinlangan si Gao. Ang mga salita ni Ye Fan ay tila napakahiwaga, ngunit mayroong maraming dry goods. Ito ay kalahating katotohanan at kalahating mali, kaya kahit ang mga matandang dragon na ito ay hindi makapagsabi ng katotohanan mula sa peke. Prinsipe, walang kwenta ang batang ito. Umaasa lang sa lakas niya. Kahit na siya ay maaaring maging isang tagalikha sa hinaharap, bago iyon, ang mundo ay mawawala. Naiinis na sabi ni Qiang. Itinaas ni Ye Fan ang Yantian Ring sa kanyang kamay. Hindi ko na kailangang iligtas itong sirang Yin Yang 5 Taste, dahil ang isang matandang kaibigan ko ay lumikha ng isang bagong mundo. Kabanata 3606 na naniwala ako sa iyo minsan. World 3. Tila may nasabi si Ji Xuanyuan nang hindi sinasadya sa sandaling ito. Sa simula, ang mga demonyong dragon at mga banal na hayop ay muling nagpakita ng kanilang pagkamangha. Anong sabi mo? Ano ang kinalaman nito sa World 3? Sinabi ni Ye Fan, sa totoo lang, matagal nang nagsimula ang World 3 para maghanda para sa Doomsday ng 5 Taste. Karamihan sa mga nilalang sa mundo ay nagsimula ng mag-migrate. Pumasok sa isang ganap na bagong mundo. Iyon ay magkasamang binuksan ng World 3 at ako, isang mundo na maaaring umiwas sa umiiral na mga patakaran ng 5 Taste. Doon, kahit saan man magpunta ang 5 Tai, lahat ng buhay ay maliligaw sa liwanag ng liwanag. Bumaba ka, patuloy na dumami at mabuhay. Pagkatapos sabihin ito, ang Divine Beast side ay nagpakita rin ng magandang hitsura, na nagpapakita ng matinding interes. Ye Fan, bakit hindi mo sinabi sa akin ang tungkol dito noon? Kamag-anak ka rin ng World 3. Nakangiting tanong ni Miss Shi. Dahil sa sinabi ni Ji Xuanyuan kanina, ang mga Divine Beast na naruroon ay hindi nagduda sa pagiging tunay ng World 3. Pagkatapos ng lahat, ang Emperor Swordsman ay hindi magsasalita ng walang kaparekan, pati na ang tono ni Ji Xuanyuan ngayon, napaka-natural. Nilingon ni Ye Fan ang kanyang ulo at walang pakialam na sinabi, ang aking kapatid na puno, ay nais na pumunta ako sa lahat ng antas ng buhay upang mahanap ang lahat ng uri ng buhay. Kailangan kolektahin ng World 3 ang lahat ng buhay upang muling likhain ang isang kumpletong watay. At ako ay narito. Noong ako ay nasa mundo, natagpuan ko na ang karamihan sa mga banal na hayop, at mayroong ilang mga banal na dragon, at nais nilang magtrabaho para sa akin upang makapasok sa isang bagong mundo. Kaya, hindi ko kailangan ng mga dragon mo, at hindi kita kailangan. Pumasok ka. Hindi pa banggitin na ikaw ang aking nakatatandang kapatid, ang Dragon Emperor, na nagmaneho pababa. Hindi nararapat para sa akin na ibalik ka ng basta-basta. Bagamat hindi masyadong nagsasalita si Ye Fan, ito ay malinaw na pagkakataon na makaligtas sa pagtatapos ng araw. Kahit na ito ay immortal, sa sandaling ang Fifth Tai ay ganap na nahuhulog sa kadiliman, ano ang saysay ng buhay. Nagkaroon na sila ng napaka-boring na buhay sa Juyuan. Kung sila ay tuluyang nalubog sa kadiliman, ang buhay ay mas mabuti kaysa kamatayan. Tungkol sa plano na sinabi ni Ye Fan, lahat sila ay lubos na kapanipaniwala. Una, nagsalita si Ji Xuanyuan. Pangalawa, talagang imposible para sa Dragon Emperor na i-restart ang Fifth Tai, at ang dragon ay ilusyon.
Kaya, kung gusto mong iligtas ang karamihan sa mga buhay, ang pinakamalaking posibilidad ay muling likhain ang isang mundo. Sa kakayahang ito, maliban kung lumitaw si Daoso, pang-reincarnate, o Shenlong, ang huli ay ang unang halaman ng misteryosong Five Taste, ang World Tree. Ang puno ng mundo, para sa anumang lahi, ay napaka-magical. Wala itong tiyak na lokasyon, at tila ito ay nawasak, pinutol, at ginawang iba't ibang makapangyarihang kayamanan. Gayunpaman, sa tuwing iniisip ng lahat na ang World Tree ay nawala, ito ay muling lilito paminsan-minsan. Sinabi ni Yefan, sa simula, kayong mga demonyong dragon ay matagal nang natutulog sa underworld, at ngayon ay tinutulungan ninyo ang isang grupo ng mga multo at mga hayop na may nakatutuwang paghihiganti upang patayin sila. Gusto mo lang makipagpunyagi sa huling pagkakataon bago ang katapusan ng mundo. Hanggat nabubuhay ka, pinag-isipan ito ng lahat. Mas mabuting pumunta sa mundo para maghanap ng mga pagkakataon, mas mabuti kaysa manatili sa underworld at maghintay na mamatay, ito ay naiintindihan. Itinuro ni Yefan si Yan Tianjia at sinabing, ang mundong gusto mo, kung saan mabubuhay ka ng maayos, ay umiiral na. At ang singsing kung ito ay isang pinto sa mundong iyon. Kung kailangan mong lumaban sa sangkatauhan ngayon, baka hindi ko ito mapigilan. Pero, masisiguro kung demonyo ka sa simula. Ang Dragon Clan ay tuluyang lulubog sa kadiliman. Sa malakas na boses, tumahimik ang audience. Tinitigan ni Chiyu at Jishuan Yuan si Yefan na parang natulala. Pumasok si Yan Tianjia at ang iba pa, sinampal lang ang lupa ng ganyan. Kung gusto mo talagang pumasok sa isang demonyong dragon sa simula, kalahati ng mundo ang susuportahan. Gayon din ang buong Demon Dragon Clan sa simula. Tinatayang aabuti ng taon ng unggoy at buwan ng kabayo bago ito may pasok. Bukod dito, si Yefan mismo ay may limitadong pag-unawa lamang dito, at naggalugad sa isang nalilitong paraan. Kapatid na puno. Ganun ba siya kalapit sa World Tree? Binigyan ba siya ng World Tree ng trabaho bilang survivor ticket salesman? Hilahin. Napakabastos. Noon lamang napagtanto ni Chiyu at Jishuan Yuan na ang nakababatang kapatid na ito ay hindi katulad ng kanilang naisip. Ha 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 ha. Sa wakas ay ngumisisigaw. Binata, matagal na akong nasa underworld. Matagal na akong hindi nakakakilala ng ganoong kawili-wiling tao. Bagaman alam kong kalokohan ang sinasabi mo, kailangan ko pa ring magpasalamat sa pagpaparinig mo sa akin ng magandang kwento. Yefan Mia nang hindi nagbabago ang kanyang tono, sinabi niya, kung talagang iniisip mo na nagsisinungaling ako, maaari mo lang gamitin ang DevR sa akin. Nakikipag-chismis ka pa rin sa akin, ibig sabihin ay naniniwala ka pa rin sa isang bahagi nito. Tumigil sa pagtawa sigaw. Sa katunayan, ang mga banal na hayop at hayop na naruroon ay pawang tumutugtog sa kanilang mga puso. Iwasan ang pagkawasak ng limang tay, maligo sa liwanag, at mabuhay. Malapit na ba talaga? Tulad ng isang naghihingalong manlalakbay sa disyerto, ang mirage ay ilusyon, ngunit siya ay laging handang maniwala na ito ay totoo. Ginagamit din ni Yefan ang mentalidad na ito para tumaya sa ilang dragon na ito at huwag basta-basta magdesisyon. Teka, boy, paano mo bubuksan itong pinto? Titingnan ko muna. Mabilis na lumabas si Mian sa sandaling ito. Direkta at tiyak na tumanggi si Yefan, hindi na kailangan, nakolekta ko na ang impormasyon ng Shenlong Clan, at walang silbi sa mundong iyon kung papasok ka. Magpapakita ba ito ng mga kapintasan? O talagang hindi na kailangan? Ngumisi si Lin sa sandaling ito. Sa gilid ng Magic Dragon, natural na gusto ng dragon na subukan muna ang tubig. Inis na inis din si Mian, boy. I can make an oath in front of everyone now, go in and see, and definitely come out. Yefan, hindi nagsisinungaling si Mian, hayaan mo lang, nakangiting sabi ni Shi. Saglit na nag-isip si Yefan at sinabing, bueno, dahil inaway mo ako at marami kang itinuro sa akin, papapasukin kita saglit, ngunit kapag pinalabas kita, hindi ka na makakatanggi. Huwag magsalita ng walang kaparirikan. Walang sinabi ang lolo kung si Mian. Gumalaw ang isip ni Yefan, at inanyayahan niya si Mian na sabay na pumasok sa Yantian Ring. Kinuha ni Jishuan Yuan ang singsing at tumingin kay Chiyu, ngunit hindi pa rin maintindihan kung ano ang gagawin ni Yefan. Pagkaraan ng ilang sandali, lumabas si Yefan na nagmumura. Kasuklam-suklam. Alam ko na pagkatapos na pumasok ang berdeng uod na ito, hindi ito lalabas. Mukhang kahit si Qinglong ay natatakot sa kamatayan at tumangging umalis. Nang marinig ito ni Shi, nagmadali siyang nagtanong, Yefan, sabi mo tumanggi si Mian na lumabas. Bullshit. Hindi ko ba kayang i-lock ito? Sabi ni Yefan. Paano natin malalaman, ikinulong mo ba ito? Nagdududa si Gao. Kung sa tingin mo ay may kakayahan akong ikulong ang isang Asher Dragon na ang spatial manipulation ay higit na mataas kaysa sa akin, wala akong masasabi. Si Yefan ay masyadong tamad na magpaliwanag, ngunit ngumiti lang. Isa lang ang sasabihin ko sa iyo. Itinuro ni Yefan sina Jishuan Yuan at Chiyo, at sinabing, kung gusto mong ilipat sila ngayon, ang Demon Dragon of Absolute Beginning ay ililibing kasama ng lumang mundo. San Xiao Taichu biglang nawala ng boses ang Magic Dragon, hindi pa rin sila masyadong nagtitiwala kay Yefan, pero talagang naantig sila.
Hindi imposibleng patayin sila. Kung tungkol sa buhay ng buong pamilya, handa akong paniwalaan ka minsan. Sabi ni Gao. Kabanata 3607 na alala ko. Sarcastic na ngumiti si Ye Fan, sa tingin ko, mas mabuti, kung ako ay nakalak sa loob, hindi ba't ang mga dragon sa simula ay walang ulo? Prinsipe, handa akong pumasok at alamin. Sabi ni Lin sa pagkakataong ito. Mas mabuti pang umalis na ako. Aayusin ko ang mga problemang idinulot ko. Sabi ni Qiang, nakipagtalo. Namilog ang mga mata ni Gao, at tila nag-aalangan. Haha, haha. Ngumiti si Ye Fan at umiling. Anak, anong tinatawa-tawa mo? Tanong ni Qiang. Paulit-ulit mong sinasabi na ikaw ay isang pamilya ng demonyong dragon sa simula pa lang, gaano ka hanga-hanga, kung gaano ka nagmamalasakit sa dignidad. Ngunit mayroon talagang isang pagkakataon upang maalis ang kadiliman at pagkawasak, ikaw ay mas aktibo kaysa sa iba. Alam ko na sa lakas ko. Imposibleng patayin ka, at anuman ang mangyari, hindi ito mas masahol pa sa kasalukuyang sitwasyon. Kayong lahat, ano ang nagpapanggap kayong matuwid at kahanga-hanga? Ngumisi si Ye Fan. Naging balisa si Qiang at nagmura, manahimik ka. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Lin. Nagpanik din, Prinsipe Gao, huwag kang mahulog sa kanyang mga panlilinlang. Wala kaming ideya na lumikas ng mag-isa. Pakiramdam ko ay hindi ka panipaniwala ang kanilang mga salita. Pagkatapos ng lahat, ang sinabi ni Ye Fan ay totoo. Gaano man kalubha ang mundo, ito ay mas mabuti kaysa sa walang hanggang kadiliman, o kahit isang mundo na maaari lamang maghintay para sa kamatayan, tama ba? Matapos maranasan ang napakahabang panahon ng madilim na pagdurusa, ang pagnanais para sa sariwang espiritual na enerhiya, mainit na liwanag, at mabangong lupa ay hindi pa nagagawa para sa sinumang demonyong dragon mula sa simula ng panahon. Sinabi ni Ye Fan na hindi lalabas si Mian, at hindi aalis. Ito ay katawa-tawa, ngunit ang mga gawa-gawang hayop at mabangis na hayop na ito ay nauunawaan na posible para sa kanila na gumawa ng parehong pagpipilian. Ito ay walang iba kundi ang pag-aatubili na aminin ito sa mukha. Hindi na kailangang ipaliwanag. Matagal na nag-isip si Prince Gao at sinabing, napagpasyahan kong pumasok at suriin ito mismo. Prinsipe, hindi pwede. Dali-dali siyang pananghinaan ng loob ni Lin. Kami pa rin. Malamig silang sinulyapan ni Gao. Parang nagtatanong, bakit kailangan mong pigilan? Gusto mo ba talagang tumakas muna? Nang makita ni Lin at Qiang ang hitsurang ito, hindi na sila nang ahas na magsalita pa, at talagang hindi nila ito maipaliwanag ng malinaw. Emperor Swordsman, ipasok mo ako, hanggat totoo ang sinabi mo, awayan ang dugo ngayon, hayaan mo na. Napabuntong hininga si Ye Fan, ngunit may pag-aatubili na tingin sa kanyang mukha, dinala niya si Gao sa Yantian Ring. Sa Yantian Ring, sa sandaling lumitaw si Gao, ang liwanag na pinagmumula ng buong mundo ay hindi sapat sa isang iglap. Madilim, malalim na kadiliman. Ang mga residente ng Yuchao ay labis na natakot kaya't sila ay nataranta at lumuhad at nanalangin, na nagmamakaawa sa mga Diyos na huwag silang parusahan. Ang World Tree ay nagsimulang lumaki ng baliw. Bago pumasok si Qing Longyan, walang pagbabago. Tinatayang maraming impormasyon tungkol sa pamilya Shenlang ang nakolekta noon. At sa sandaling lumitaw ang Demon Dragon sa simula, ang puno ng mundo ay tumaas ng halos 1/4. Ito talaga ang World Tree. Tuwang-tuwa lang si Gao, ngunit sa lalong madaling panahon natuklasan na may mali. Boy, ito ang bagong mundo na sinasabi mo. Paano magkakaroon ng puwang para sa aking demonyong Dragon Clan sa simula? Ngumisi si Ye Fan, sinabi ko lang na may mundong ito, bakit ngayon ko pa nasabi na kaya nitong hawakan ang lahat ng demonyo mo? Dragon, tandaan mong mabuti, mali ang sinabi ko. World Tree, ang bagong mundo. Hindi ba nandoon ang lahat? Akala mo handa na ang mundong ito, ngunit hindi ko sinabi iyon. Ikaw, nagngangalit si Gao, naglakas loob ka bang paglaruan ako? Biglang lumipad sa ere si Mian sa oras na ito, at ang katawan nito ay naging napakaliit, halos 100 metro lamang. Ye Fan, bakit mo rin pinatawag? Gao, ano ang ginagawa mo ng malaki? Hindi pa rin lumiliit. Tanong ni Gao, Mian, sakam ka sa lugar na ito at ayaw mong lumabas. Galit na sabi ni Mian, ikaw anong kalokohan ang sinasabi mo? Lolo, bakit ko ba sinabi na ayaw kong lumabas? Kanina lang nasa labas ang batang ito, ngunit sinabi niya sa publiko na ayaw mong umalis dahil sakam ka sa buhay at takot sa kamatayan, sabi ni Gao. Nang si Mian, narinig niya ito, hindi siya nasisiyahan at sinabi, Ye Fan. Siniraan mo ako. Kumpiyansa na sinabi ni Ye Fan, sinabi ko sa iyo na lumabas ka lang, umasa ka ba dito? Sa totoo lang, marami akong nakitang masarap at masaya, at gusto ko munang maranasan. Matapos tuluyang maalis ang nakakainip na Juyuan, natural siyang nag-aatubili na lumabas kaagad. Sinabi ni Ye Fan, sinabi ko na hindi ka pupunta, may problema ba? Hindi, walang problema, kailangang umamin ni Mian, pero bakit ko sinabing takot ako sa kamatayan? Hindi ka ba natatakot na masira sa pagtatapos ng araw? Hindi ka natatakot sa kamatayan. Nawalan na naman ng sasabihin si Mian, takot, takot talaga. Natawa si Gao sa galit, ang talino ng dila.
Ngunit kung gagawin mo ito, wala itong kabuluhan maliban sa sakta ng hari. Talaga. May kumpiyansa na sinabi ni Yefan, kung sasabihin ko, hindi ko ito pinapayagan. Bakit hindi ka lumabas? Nagulat si Gao, sinubukan niyang pakilyusan ang kapangyarihan ng kalawakan para lumabas, ngunit nalaman niyang iba ang mga patakaran sa pagpasok at pag-alis sa mundong ito sa ordinaryong paglalakbay sa kalawakan. Si Yefan ay talagang nagpapatugtog ng tambol sa kanyang puso. Dahil nakuha ang Yantian Ring, ang tanging makakapagwalang bahala sa mga alituntunin ng mundong ito at pumasok at umalis sa kalooban ay si Ji Xuanyuan. Kahit si Chiyu ay nagsabi sa kanya kung paano pumasok at lumabas, para malaya siyang makalabas at makaalis mamaya. Pastahan si Yefan na ang Primordial Demon Dragon na ito ay walang ganap na prioridad ng Supreme Sword Intent, kaya hindi ito dapat makaalis sa ring. Pagkatapos ng maraming pagtatangka, kinailangan ni Gao na sumuko. Iba talaga ang mundong ito sa labas ng mundo. Determinado si Yefan, at sigurado, ang sinabi sa kanya ni Su Qingzu noon, na ang mga patakaran ng mundo ng Yantian Ring ay ganap na tumpak. Ito ay hindi upang sabihin na ang lahat ay naiiba mula sa labas, pagkatapos ng lahat, ang bagay sa loob at labas ay hindi maaaring magkakasamang mabuhay ng normal. Ito ay lamang na ang buong malaking balangkas ay nakahiwalay mula sa labas ng mundo. Sa makatuwid, ang batas ng kapalaran ni Su Qingzu ay magiging invalid dito. Kung ito ay pareho sa labas, paano mo maiiwasan ang pagkawasak ng Demon Dragon Emperor? Nangako si Yefan, hinding-hindi kita papakawalan, ngunit mayroon kang dalawang pagpipilian. Una, maaari kang magalit at ilagay lahat ng bagay sa mundong ito ay nawasak. Hindi kita mapipigilan, ngunit, hanggat ikaw ay nasa aking mga kamay, papatayin kita maya-maya. At, kahit anong gawin mo, kahit na hindi mo pinagtaksilan ang Demon Dragon Clan sa simula, pagkatapos kung lumabas ay sasabihin din ito, pinabayaan mo sila. Tama ang hula mo, ito ang tinatawag na patay na isda at sira ang mga lambat, na wala namang maitutulong sa iyo. Namilog ang mga talukap ni Gao, na para bang gusto niyang punitin si Yefan, ngunit ang sabi sa kanya ng kanyang dahilan, walang kabuluhan ang gawin iyon, para lang maglabas ng galit. Ano ang pangalawa? Nakangiting sinabi ni Yefan, makipagtulungan sa akin, ipinapangako ko sa iyo, hanggat ang Demon Dragon Clan sa simula ay hindi gumagawa ng tama sa akin, hahayaan ko silang mabuhay at magsama-sama muli sa iyo sa madaling panahon o huli. Itong mundo lang. Pwede ba? Gusto mo ba akong lumiit at manatili dito? Gago ka ba? Lumalago pa ang mundo, gusto mo bang manirahan sa iyong angkan, o gusto mong mawalan ng pag-asa na mabuhay ngayon? Malakas na tanong ni Yefan, at ang kanyang momentum ay agad na tumayo sa napakalaking panig. Natigilan si Mian sa likod. Bagamat alam niyang ginagamit siya, nagawa ni Yefan na itulak si Gao sa isang antas na talagang kumbinsido siya. Hindi banggitin ng isang Tusong Gao, itinuturing ni Lian Mian ang kanyang sarili bilang isang tumbong na tao, at alam kung paano gumawa ng mga pinakaangkop na pagpipilian. Tumingin si Gao kay Yefan ng mahabang panahon, at sa wakas ay bumantong hininga. Yefan ang pangalan mo. Hindi masama. Okay. Naalala ko ang pangalan mo. Ang maliliit na butil ng itim na apoy. Ang mga ito ay sinasabing mga particle, ngunit sa harap ni Yefan, isa na itong itim na bowl ang apoy na kasing laki ng palad. Kabanata 3608 kabaligtaran lang. Ano ito? Naramdaman ni Yefan na ang itim na bola ay may napakataas na konsentrasyon ng kapangyarihan ng simula. Iyan ang Magic Dragon Yuan. Tanging ang mga dragon na hindi masisira ang magkakaroon ng isang uri ng energy crystal, na katumbas ng pangalawang Dragon Soul. Ipinaliwanag ni Mian, gayunpaman, ito ay kaunti lamang ng Dragon Yuan ng matandang lalaki. Mga pira-piraso. Hindi masisira. Lumalabas na ang Gao na ito ay isa ng pag-iral na maaaring tumawid sa Yin at Yang 5 Tails, at hindi nakatali o nakikialam sa mga patakaran ng 5 Tails. Ipinikit ni Yefan ang kanyang mga mata, kaya tila kahit na ito ay immortal, imposible pa ring makatakas sa pagkawasak ng Demon Dragon Emperor. Pagkatapos ng lahat, sa sandaling mag-restart ang Watay, ang mga patakaran ng lumang mundo ay mabubura. Ang orihinal na immortalidad ay nawala ang kahulugan nito. Ang kinatatakutan nito ay ang Demon Dragon Emperor lamang, at ang tagapaglikha lamang. Bakit, ayaw mong kunin? Mapaglarong tanong ni Gao. Nagliwanag ang mga mata ni Yefan ng itim at gintong apoy. Matapos itong matukoy ng mabuti, siniguro niyang walang mga bitag bago lumapit upang kunin ito. Gayunpaman, ang piraso ng Demon Dragon Essence na ito ay sinubukan pa ring lamunin ng galit ang kanyang katawan. Si Yefan ang nagtutulak sa sword intent at pilit itong pinipigilan, iyon ay tapat. Ito ba ay isa lang itong scrap? Ang katawan ng taong ito ay katumbas ng pagkakaroon ng dalawang kumpletong kaluluwa ng dragon, isa sa anyo ng enerhiya at ang isa sa anyo ng bagay. Ibig sabihin, kung gusto talaga nitong lumaban, madodoble ang pamimilit at energy level nito. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang matandang halimaw na dumaan sa hindi mabilang na mga taon. Sa normal na paglilinang, parang hindi na magkakaroon ng pagkakataong manalo. Oo naman, tanging kaharian ang tanging paraan upang muling isulat ang kapalaran. Kung hindi mo tatanungin, bakit mo ito ibibigay? Bakit hindi mo itanong?
Kung hindi mo ito ilalabas, paano sila maniniwala na hiniling mo sa akin na dalhin ito? Sana ay tutuparin mo ang iyong pangako, Emperor Swordsman. Harap sa buhay, gagawin ko ang aking makakaya. Pagkatapos magsalita ni Ye Fan, aalis na sana siya nang bigla siyang may naalala. By the way, if it is convenient for you, you can also be smaller like me. Kung wala kang naiintindihan, pwede kang pumunta sa coffee shop at magtanong. Pagkatapos magsalita, umalis si Ye Fan sa Yantian Ring, na iwan ang isang nalilitong Gao. Napatitig sa maliliit na mata sina Mian at Gao, nakakahiya ang atmosphere. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi ni Mian, "Hoy, matandang lalaki, nanunood ka ba ng sine? Isang pelikula. Ano? Ano ang tawag dito now hay? Isang bata ang pumatay kay Jiaolong, hindi na ako naniniwala. Balak kong puntahan ito. Sulit ito. Magiging ligtas kapag dating mo. Bilasan mo at maliitin mo, hindi kasya ang coffee shop." Sa labas ng singsing. Sandaling inulit ni Ye Fan ang kasunduan kay Gao. Lahat ng mythical beast at beast ay nagulat nang makita nila ang fragment ng magic dragon essence sa mga kamay ni Ye Fan. Tingnan mo ng malinaw, iginigiit mong talunin ko ang iyong prinsipe Gao sa lupa at pilitin siyang bigyan ako ng token, pagkatapos ay wala akong magagawa tungkol dito. Sa madaling salita, kung gusto mong mabuhay, ang angkan ng demonyong dragon sa simula ng mundo ay dapat umalis sa kaharian ng Yin at Yang. Lumaban. Nag-aalalang sinabi ni Qiang, nasaan si Prinsipe Gao? Bakit hindi ito lumabas? Haha, matagumpay itong nakatakas sa krisis ng katapusan, bakit kailangan itong magdusa muli kasama ka? Kalokohan. Hindi magiging makasarili si Prinsipe Gao. Pinapasok mo kami, kailangan naming magtanong ng malinaw. Itinaas ni Ye Fan si Long Yuan at malamig na sinabi, alinman sa pag-atres. Oh, hindi na gustong pumasok sa bagong mundo. Tumingin si Lin He Qiang sa tunay na Prinsipe Gao Dragon Yuan sa mga mata ay sobrang komplikado, kahit na may bakas ng panghihinayang. Hindi sa banggitin ng mga ito, ang iba pang mga hayop ay nagsimula ring magpadala ng tunog kay Ye Fan. Master Emperor Swordsman. Hindi natutulungan ng Chaos Clan ko ang Ghost Emperor sa Underworld, please give my clan a chance to survive. Ang aking mata ko na angkan ay umatras mula sa labanang ito, mangyaring tanggapin ito. Sinabi rin ni Miss Shi, Ye Fan, hindi talaga lalabas si Mian. May sasabihin pa tayo dito, hayaan mo itong lumabas, o pumasok tayo. Malakas na sinabi ni Ye Fan, nandito lang ako para sabihin sa iyo na ang digmaan ay hindi magbibigay sa iyo ng paraan para mabuhay. Ngunit kung maaari mong sundin ang iyong mga tungkulin at hindi gagawa ng random na pagpatay, magkakaroon ka ng pagkakataong mabuhay. Aalis ako sa Juyuan sa loob ng ilang araw at tatalakayin ang sitwasyon dito kasama ang Demon Dragon Emperor. Maaari kang maghintay at makita. Oo. Nang makita ito, ang lahat ng mga hayop at hayop sa pinangyarihan ay hindi na nang ahas na hilingin pa ito, at napigilan lamang ang kanilang pagmamadali. Okay, tapos na akong magsalita. Kung gusto mo pa ring labanan ang Demon Dragon Clan sa simula, ituloy natin, sabi ni Ye Fan sa magalang na paraan. Malamig na tiningnan ni Qiang at Lin si Chiyu. Dahil nagutos na si Prince Gao, kung gayon. Natural akong susunod. Pagkasabi niyon, walang gaanong kalokohan, diretso siyang nawala sa kailaliman ng Ghost Gate. Ang isang grupo ng mga mabangis na hayop ay tumingin sa singsing na nasa kamay ni Ye Fan na may pag-aatubili at nawala mula sa pintuan ng kalawakan. Patriarch Shi, may gagawin ka ba? Tumingin si Ye Fan sa gilid ng hayop. Walang magawa si Shi, at hindi talaga nito magawang magmakaawa kay Ye Fan na pasukin ito sa ring. Wala lang, ikaw na ang kumilos. Mukhang mababawi na itong Ghost Gate. Salamat, Ye Fan. Kapag lumabas si Mian, bumalik ito sa bundok Samero sa lalong madaling panahon. Nang ganap na tahimik ang eksena, nagpakawala ng mahabang buntong hininga si Ye Fan. Sina Chiyu at Jishuan Yuan ay tumingin kay Ye Fan ng may malalim na mga mata, parang panaginip. Dumaan sila sa hindi mabilang na mga labanan, at nakatagpo sila ng lahat ng uri ng kamanghamanghang mga tao. Ngunit ito ang unang pagkakataon na nakatagpo sila ng isang tulad ni Ye Fan na maaaring magloko. Huwag mo akong tignan ng ganito, malapit pa sa Mount Samero, huwag mong ipakita ang iyong mga paa. Binuksan ni Ye Fan ang Dragon Shadow Fragmentation sa isang tingin. Ang tatlo ay hindi nagsalita sa tacit na kasunduan, at ang teleportasyon ay dumating sa paligid ng Eye of Hell. Anak, sigurado ka bang may kukulong mo ang Gao na iyan? Tanong ni Chiyu. Hindi ba nasaktan ang mga residente sa ring na ito? Tanong ni Jishuan Yuan na may pag-aalala. Si Chiyu at Jishuan Yuan ay hindi rin tanga. Matapos basahin ang buong proseso, nahulaan talaga nila kung ano ang ginawa ni Ye Fan. Ngumiti si Ye Fan at sinabi, maliban sa pinakamataas na layunin ng espada at sa aking walang kapantay na layunin ng espada, dapat ay walang paraan upang pilitin ito, at natural na walang paraan upang pilitin ito. Tungkol sa pananakit sa angkan ng Yu Chao, hindi na dapat mag-abala ang Negao na gawin ito. Kung tutusin, hindi ito mabuti para dito. Pinuri ni Jishuan Yuan, hindi nakapagtataka, sa simula man o sa World 3, pipiliin ka ni Brother Ye Fan. Siguro, kaya mo talagang baguhin ang lahat. Baguhin ang lahat ng ito.
Kalimutan mo na, kung hindi umasa sa Demon Dragon Emperor at World Tree para takutin sila, hindi ko talaga maiwasan, at sumugal lang ako at nanalo. Ikan-away ni Ye Fan ang kanyang kamay. Hindi, sa kabaligtaran, sabi ni Ji Xuanyuan, hindi lahat ay maaaring makipag-ugnayan sa Demon Dragon Emperor at sa World Tree. Boy, kahit na hindi ko alam kung ano ang eksaktong relasyon mo sa Demon Dragon Emperor, pero dahil pinili ka ng He World Tree, may mga dahilan sila. Si Chiyu ay bihirang magpakita ng magiliw ng ngiti. Napakamot si Ye Fan sa likod ng kanyang ulo at medyo nahiya sa kanyang sinabi. Haha, mukhang nalutas na ng matalik kung kaibigan ang isa pang malaking krisis. Dumating si Emperor Yan sa oras na ito, ang kanyang mukha ay puno ng simoy ng tagsibol. Matandang Jiangto, nandito ka ba? Kung narito ka lang, magagawa mo ito sa dalawang dragon. Shi Nenas ka. Wala akong magagawa, hindi stable ang Ghost Gate, at hindi ko mabuksan. Hindi naman mawawala ang ikatlong Ghost Gate, di ba? Nakangiting sinabi ni Emperor Yan, gayunpaman, tila nagugulo na ang underworld, at aalisin muna ng mga Ghost Emperor ang kanilang mga tropa. Ngayon, salamat kay Brother Ye Fan, natutunan ng balo ang isang leksyon ngayon, siya ay talagang isang makapangyarihang kasanayan, panunokso ni Ji Xuanyuan. Hindi rin namula si Ye Fan, nagkunwari lang na hindi niya narinig. Lahat, may proposal ako, matigas na sabi ni Ye Fan. Oh, ano bang nasa isip mo, bata? Pakinggan natin. Shi, nagsaya ka. Kabanata 3609 na isave ito. Sa lahat ng nararapat, tila ang demonyong dragon ay umatras kasama ng mga hayop sa simula, at ang Ghost Gate ay maaaring agawin ito pabalik. Gayunpaman, ito ay pansamantala lamang, hanggat ang mga hayop na iyon ay bumalik sa kanilang katinoan, sila ay babalik. Nag-isip ng malalim sina Ji Xuanyuan at Chiyo. Brother Ye Fan, sinasabi mo ba na ang mga peke ay peke, at ang papel ay hindi maaaring maglaman ng apoy? Tama. Tumango si Ye Fan, hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin ng mundo ni Yan Tianjia, sa totoo lang. Kahit na ito ang pag-asa ng hinaharap, imposibleng ilagay ang lahat ng mga karera ngayon. At kung ang mga demonyong dragon sa simula ay kinuha ang buhay ng lahat ng nilalang sa Juyuan bilang isang banta, iginiit nila na papasukin ko sila. Ako sa totoo lang, wala naman, hindi mo talaga mapapanood ang mga buhay na nilalang, at huwag mo silang papasukin, papayag ka lang. Ngunit kapag nangyari iyon, at hindi sila nagsasabi ng totoo, malalaman nila ito, kahit na pumayag silang manatili sa loob. Sa hinaharap, napakahirap para sa ibang mga lahi na mabuhay dito. Hindi ito ginusto ni Ye Fan, at sa huli ang Yantian Ring ay naging isang mundo na kinokontrol ng isang grupo ng mga banal na hayop at halimaw. Hindi bababa sa hanggang sa mayroon siyang sapat na lakas, hindi maaaring mangyari ang ganoong sitwasyon. Nagmuni-muni si Ji Xuanyuan, sa katunayan, sa harap ng Doomsday ni Yin at Yang, magagawa nila ang lahat. Kaibigan, ang ibig mo bang sabihin ay dapat tayong gumawa ng inisyatiba upang samantalahin ang kaguluhan sa underworld? Nagulat na sabi ni Emperor Yan. Nagniningning ang mga mata ni Chiyu, at tumawa siya, gusto ko ang panukalang ito. Matagal ko nang gustong direktang pumunta sa underworld. Ngayon, ang hukbo ng mga multo at hayop ng Ghost Emperor sa underworld ay umaatres, at mababa ang moral. Ang ating mga taong monghe sa Mingquan. Kung gusto mong labanan ang isang grupo ng mga hayop tulad ng Demon Dragon sa mga unang araw, mamamatay ka, ngunit ang pagpatay sa Ghost Emperor ay talagang isang magandang pagkakataon. Kung maaari mong samantalahin ang oras na ito at papatayin ang ilang Ghost Emperors at Ghost King sa underworld, natural na babagsak ang mga Ghost Beasts sa underworld. Sa layunin ng espada ng emperador, pagkakawatak-watek, Chiyu, Ji Xuanyuan, Jian Zizai at isang grupo ng mga nangungunang tunay na Diyos, ang pagpatay sa Ghost Emperor ay hindi isang walang laman na usapan. Noong nakaraan, iba't ibang puwersa ang nagbabantay sa iba't ibang Ghost Gate. Kapag sila ay natipon, ang kanilang lakas sa pakikipaglaban ay kukuha ng isang husay na paglukso. Isipin na lang na pinuprotektahan nina Emperor Yan at Jianzi ang likuran, patuloy na nagbibigay ng mga supply at depensa. Nagtulungan sina Chiyu at Ji Xuanyuan, at ang walang talo na Supreme Plus ay nagkawatak-watek, hindi ba ito ay pumatay sa mga Diyos? Maging ang mga demonyong dragon, sina Qiang at Lin noong unang panahon ay maaari pa ring lumaban. Brother Ye Fan, naisip mo na ba na kung tayo ang magkukusa na patayin ang Ghost Emperor sa underworld, ang underworld ay maaaring mas magkaisa at maglunsad ng counterattack? Natural kung naisip iyon, mapait na ngumiti si Ye Fan, gayunpaman, ang puot ng underworld laban sa underworld ay hindi na mababawi. Magkukusa man tayo sa pag-atake o hindi, babalik sila maaga o huli. Ilang oras na lang. At sa susunod na pag-atake, maaaring jade at bato lang ang talagang nasusunog. Natahimik ang tatlong sinaunang emperador. Bagamat sa tingin ko ay medyo walang ingat ang panukala ni Ye Fan, ngunit talagang hindi nararapat na hintayin ang underworld na lumakas at mabawi ang sigla nito. Kung hindi ka pumasok sa yungib ng tigre, hindi ka makakakuha ng anak ng tigre. Ang pinakamahusay na depensa ay ang pag-atake. Seryosong udyok ni Ye Fan.
Ang mga mata ni Ji Xuanyuan ay nagpakita ng malalim na pag-iisip, at binulong niya ang mga salita ni Ye Fan. Hintayin mong mamatay, hindi ko gagawin. Itong mata ng impyerno, mahigit 100 beses na akong bumaba. Alam kong malinaw. Kung hindi dahil sa dami ng mga kalaban ko, hindi sapat na harapin ito sa ngayon, matagal ko nang kinuha ang mga pugad nila. Malinaw na pumayag si Chiyu, at binalak na niyang salakayin ang underworld. Ikaw baliw, alam ko, dapat gusto mong bumaba at makipaglaban sa kanila, walang magawang sabi ni Emperor Yan na nakangiti. Parang pumayag din si Kuya. Tanong ni Ji Xuanyuan. Bihira na ang tanga na ito ay sumang-ayon na makipagsanib puwersa sa amin at bigyan siya ng mukha, sabi ni Emperor Yan. Kumpiyansa nang umiti si Ye Fan, patayin mo lang ang Ghost Emperor. Kasama ko, ang Ghost King, ang malaking multo at iba pa, hahayaan ko silang hindi man lang subukang lumapit sa kanila. Ngunit nang matapos siyang magsalita, umiling ang Yan Emperor. Hindi, kaibigan, hindi ka makakapunta. Natigilan si Ye Fan, ano? Bakit? Sinabi ni Emperor Yan na may mapaglarong tingin, ayaw mo bang umuwi? Bagaman hindi mo sinabi, lumabas ka sa mata ng impyerno noon. Pagdating ng panahon, nakita mo talaga ang ilog, di ba? Natigilan si Ye Fan, at pagkatapos ay natawa sa sarili, so nakita na ito ng senior. Nagulat si Ji Xuanyuan at Chiyu kay Ye Fan, at mukhang hindi nila ito naisip. Ye Fan, hindi mo pa sinasabi, hindi mo kayang pabayaan ang mga tao dito. Kaming mga matatanda ang pumalit sa iyong pag-ibig, ngunit hindi mo na kailangan. Itinuro ni Emperor Yan pataas, bumalik ka, at hindi lang basta uuwi sa iyong tahanan, kailangan mong sabihin sa lahat ng nilalang sa mundo ang tungkol sa sitwasyon dito. Ang paraan upang malutas ang pagkasira ng Yin at Yang ay tiyak na wala sa Juyuan. Alam kong nasa iyo ang singsing ng langit na ito, at pinili ka ng puno ng daigdig. Alam kong hindi ka nararapat dito. Sumimangot si Ye Fan, bagamat inakala niyang hindi siya ang kalaban ni Chiyu at Ji Xuanyuan, ngunit kung talagang gusto niyang atakihin ang underworld, ang kanyang kapangyarihan sa pakikipaglaban at estratehikong kahalagahan ay hindi dapat baliwalain. Kahit na matagal na silang hindi nakikipag-ugnayan sa grupong ito ng mga mythical characters, taos-puso na ang pakikitungo nila sa isa't isa. Sa kritikal na sandali, umalis muna siya, at medyo hindi niya magawa. Ye Fan, wala pang nakakalabas sa Juyuan. Ang daan na kailangan mong lockeran ay mas mahirap kaysa sa pag-atake sa underworld. Tinapik ni Ji Xuanyuan si Ye Fan sa balikat. Boy! Humanap ka ng daan palabas, bakit nagdadabog ka pa rito? Mababa ang tingin mo sa akin. Kung ganon kadali akong mamatay, hindi ko alam kung ilang libong beses na ba akong mamamatay. Totoo bang kailangan ko ang tulong mo? Kinabit ni Chiyu ang leeg ni Ye Fan at kinurot ng kaunti ang leeg ni Ye Fan. Ngunit hindi lamang hindi komportable si Ye Fan, ngunit nakaramdam din ng init sa kanyang puso. Kailangan niyang aminin na tama si Emperor Yan. Hindi lang niya gustong bumalik at protektahan ang mga taong nakapaligid sa kanya sa lalong madaling panahon, ngunit humanap din siya ng paraan para ganap na malutas ang pagkawasak ng Yin at Yang. Hindi mahalaga kung magagawa niya ito o hindi, gagawin niya ang kanyang makakaya para sa grupong ito ng mga tao. Inilabas ni Emperor Yan ang isang bote ng medicinal pill, ito ang Jiu Zuan Baikao pill, na binuo ko kasama ng Zuan Naivei. Dahil ang mga materyales ay mahalaga, ang huling tatlo na lang ang natitira. Bagaman hindi ko alam kung ano ang orihinal na magulong ilog. Kapangyarihan, ngunit ang elixir na ito ay dapat na may pakinabang. Tandaan, ang elixir na ito ay sulit lamang gamitin kapag sa tingin mo ay mamamatay ka. Nang makita ito, medyo nabalisa si Ji Xuanyuan, Boss Jiang. Ibigay mo lahat ng Jiu Zuan pill. Siya! Ano ang kakainin ko? Haha, ang tabletang ito ang nagligtas sa buhay mo sa Honghuang, ano ang gagawin mo ngayon, GZZ? Chiyu mukhang masaya. Ikanaway ni Emperor Yan ang kanyang kamay, kalimutan mo na lang, kung hindi makalabas si Brother Ye, tinatayang mamamatay tayo maya-maya, at ganoon din. Tumingin si Ji Xuanyuan kay Ye Fan, kahit na medyo nakakaawa. Kuya, makakatipid ka ng pagkain. Kabanata 3610 Pamana. Oh! Ibabalik ko ito sa iyo, ito ay talagang masyadong mahalaga, napahiya si Ye Fan. Kaya mo ba? Talagang inabot ni Ji Xuanyuan para kunin ito. Hinampas ni Emperor Yan ang kanyang ochre na latigo at ibinuka ang kanyang kamay. Nena si Ji Xuanyuan, kaya wala siyang pagpipilian kundi ang nahihiyang sinabi, biro lang, paano magkakaroon ng anumang dahilan para ibalik ang mga bagay na ipinadala ng balo. GZ, takot na takot ka sa kamatayan, bakit hindi ka lumabas ng Juyuan kasama ang batang ito? Shi biro mo. Kalimutan mo na, paano kung mamatay tayong magkasama habang lumalabas? Ano ang magagawa ko kay Xiaolei? Umiling si Ji Xuanyuan. Matigas ang mukha ni Ye Fan, isang kumpol ng mga lumang pagong, kaya hindi niya naisip na makakalabas siya ng maayos. Pagkatapos ng lahat, ito ay si Juyuan, na nagsasabing hindi pa siya nakakalabas. Kung hindi dahil sa wuswang, wala talagang magagawa si Ye Fan. Ngayong nakapagdesisyon na siyang umalis, balak ni Ye Fan na makipag-inuman sa kanilang tatlo. Pumasok ang tatlo sa Yantian Ring at muling pumunta sa cafe ni Bai Chenluo.
Sa sandaling ito, nakaupo sa sofa sa unang palapag ng kafe ang isang blonde, matipunong binata na may hubad na pangitaas na katawan at tanging malaking pantalon. Sa isang tumba-tumba sa tabi niya, may isang matikas na matanda na nababalot ng itim, na may mahabang itim at puting buhok. Sa front projection screen, nagpe-play ang isang pelikulang tinatawag na Dragon vs. Demon Dragon. Nang makita ni Yefan ang dalawang taong ito, natigilan siya sandali, at pagkatapos ay bigla siyang lumapit. Si Mian He Gao iyon. Not to mention him, si Ji Xuanyuan at ang iba pa ay natigilan din. Tumayo si Bai Chenluo sa loob ng counter, pinupunasan ang tasa ng kape habang walang magawang nakangiti. Mian, anong problema mo? Oh, pinakiusapan tayo ng iyong ginang na magpalit ng anyo ng tao para maupo tayo sa sofa at tamba-tamba. Yan ba ang tinatanong ko? Bakit ka nakahubad? At ang buhok mo, bakit ginto? Hindi nakaimik si Yefan. Ang Golden Retriever ay nababagay sa aking ugali, bakit ito isuot? Ito ay kalabisan. Naghagi si Yefan ng t-shirt at lumapit, aalis ako ng Juyuan. Maaari kang umalis, o mag-ingat na mamamatay ako kasama mo. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, biglang lumingon si Mian, at biglang tumingin din si Gao kay Yefan, puno ng pagtataka ang kanyang matandang mata. Alam ni Yefan na magugulat sila, ngunit mabilis na sinabi, pwede nang umalis si Mian, Gao. Huwag mo nang isipin na lumabas, kahit mamatay ka, kailangan kitang isama. Labas. Bakit ako lalabas? Hindi siya kumikibo, ngunit direkta pa rin niyang ipinadala ang kanyang boses, kung maaari mo akong ilabas, ang mga naunang hinaing ay mawawala na. Ngumiti si Yefan at sinabi, ito ang sinabi mo. Anak, kung tama ang hula ko, gusto mong matuto sa alamat. Lumabas tayo sa ilog na nag-uugnay sa yin at yang. Alam mo rin. Paano kung alam mo? Hindi banggiti na walang nakakita nito, kahit na mayroon, ito ay ang orihinal na likido ng kaguluhan, ang pinaka-primitive na kapangyarihan ng limang tay. Maghihintay ako. Ang mga dragon sa simula ay hinango lamang sa kapangyarihan ng simula na natunaw ng orihinal na likido. Sa iyo, kahit gaano ka pa mag-transform sa isang dragon, hanggat hindi ito dragon, hindi magtatagal na masisira ang katawan at espiritu. Biro ni Gao. Ngunit, kailangan mong subukan ito sa iyong Emperor's Sword Intent, at natural na susuportahan ko ito. Hindi nagabalang pansinin ni Yefan, at hinimok si Chao Mian, maaari kang lumabas, bakit hindi ka pumunta? Hindi ako pupunta. Biglang sabi ni Mian. Bakit? Hindi ka natatakot sa kamatayan? Hindi, umiling si Mian, napag-isipan ko na ito, at sa palagay ko, nakakainip ang bundok Samero. Ang init ng ulo ng anak mo, may gana ako. Pakiramdam ko ang pagsunod sa iyo ay kawili-wili. Si Yefan ay hindi maaaring tumawa o umiyak, siya ba ay adik na niloloko ng kanyang sarili? Dahil pinilit ni Mian na manatili, natural na pumayag si Yefan. Inilabas niya ang Dragon Pool at nagpakawala ng grupo ng mga demonyo. Sinundan siya ng gang ng mga demonyong ito, dapat alam din nila ang kasalukuyang sitwasyon at kung ano ang susunod na mangyayari. Hindi ko alam kung hindi ko pakakawalan, nagugulat ako kapag binitawan ko. Si Qi Wenxia, Wu Jiao, Tai Niu, at isang grupo ng mga demonyo ay bumuti ng husto sa kanilang pisikal na katawan at paglilinang. Kung sila ay mga ordinaryong hari ng demonyo noon, ngayon ay marami na sila, na dapat ay kapantay ni Bai Wumang. Kahit sa laman, walang mas masahol pa dyan. Panginoong Sword God, maaari mo akong hayaang maghintay. Ano ang nangyayari sa Longqi kamakailan, gusto mo ba talaga akong patayin? Hoy, kung mabubuhay ka, maaari kang maging mas malakas, lubos akong nasisiyahan. Ang isang grupo ng mga demonyo ay hindi nagsalita ng ilang salita, at biglang nakaramdam ng lamig sa kanilang mga buto. Tumingin sila sa kaliwa at kanan, sina Qi Yu, Ji Xuanyuan, at Emperor Yan na naroroon, ay tumingin sa matanda at sa binata na nanunood ng pelikula. Kaagad, ang lahat ng mga demonyo ay pipi. Ang mga mukha ay mas pangit kaysa sa huli. Sabihin mo ulit, nakikinig ako, pang-aasar ni Yefan. Isang grupo ng mga demonyo ang tahimik na yumuko, at ang kanilang mga puso ay parang sumasabog na kulog. Anong uri ng mga halimaw ang nasa paligid ng Sword God na ito? Itong iilang tao, parang isa sa kanila, papatayin na lang sila ng hininga. Sa sandaling naisip niya ito, tumingin siya kay Yefan ng may labis na paggalang, at hindi siya nang ahas na magkaroon ng kahit katiting na pagsuway. Ang mga maaaring makipagkaibigan sa napakaraming halimaw sa maikling panahon ay ang mga halimaw sa mga halimaw. Shenluo, ilabas ang pinakamasarap na alak. Well, alam ni Bai Chenluo kung ano ang iniisip ng lalaki, at pumunta upang dalhin ang alak na inihanda kanina sa mesa. Tiningnan ni Qi Yu ang kanyang anak na babae na nagbuhos ng alak para sa kanya, at mahinang sinabi, pagbalik mo, kailangan mong maging malaki, at si tatay ang magpapasya para sa iyo. Namula si Bai Chenluo at sumulyap kay Yefan. Hinawakan ni Yefan ang kanyang ilong at nagkunwaring hindi narinig, iniisip na hindi ito isang bagay na maaari niyang pagdesisyonan. Hindi siya dapat makisali sa labanan ng harem. Hawak ang alak, isa-isa si Yefan at ang tatlong baso.
Napakapurol ng mga mata ng isa't isa, na para bang isang maliit na paghihiwalay lang pagkatapos ng munting pagtitipon ng magkakaibigan. Friend, may gamot pa ako dito, gusto mo bang subukan bago umalis? Nakangiting tanong ni Emperor Yan. Hindi mo na kailangan. Anak, alam mo ba kung paano gamitin ang disintegration dova? Nakangiting tanong ni Chiyu. Sa susunod na pagkikita natin, maaari mo itong subukan. Haha, ang laking tono, eh. Naayos na ang salita. Ang mga mata ni Ji Xuanyuan ay nagpakita ng hangin ng isang emperador, at sinabi niya ng malakas, alam mo kung ano ang sasabihin ng balo. Napangiti si Ye Fan understandably. Inaasahan ang hinaharap. Yijan, pag-usapan ang espada. Sa panahon ng chat, tawanan silang apat at ininom ang masarap na alak sa kanilang mga tasa. Nang makita ang eksenang ito, hindi napigilan ni Bai Chenluo na mamula at patuloy na pamatak ang mga luha. Hindi lang dahil sa paghihiwalay sa tatay na kakakilala ko lang, kundi dahil din sa ganitong klaseng pagkakaibigan na higit sa dugo, guro at apprentice, pagkakaibigan, at lahat ng makamundong pananaw, na antig ako. Kahit na si Ye Fan at ang tatlo ay pinaghiwalay ng libu-libong taon, o mas matagal pa. Gayunpaman, ang nananatiling hindi nagbabago sa mga buto ay para sa sangkatauhan, para sa kapakanan ng mga karaniwang tao, lumakad sa iyong sariling landas, at patuloy na lumampas sa limitasyon. Ito ay isang uri ng pamana, isang uri ng mana na nakakainggit, kahanga-hanga at namimigati sa mga tao. Marahil, sila lang ang nakakaalam kung ano ang lasa ng baso ng alak na ito. Isang grupo ng mga demonyo ang nakamasid mula sa gilid, tulad ng isang hanay ng mga maayos na lingkod, puno ng sindek. Pinag-isipan nina Prince Gao at Mian ang eksenang ito. Ibinaba ang mga baso ng alak, Shi Yu, Ji Xuanyuan at Emperor Yan ay hindi na nagsalita pa at direktang iniwan si Yan Tianjia. Huminga ng malalim si Ye Fan, tumalikod at ngumiti kay Bai Chenluo. Tumigil ka na sa pag-iyak, uuwi na tayo. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more updates, click on the notification bell.